Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Harvey Yorks, nagkamali kayo ng inapi. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong mga idol sa patuloy sa pagsuporta sa ating YouTube channel JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1001. Sir Gotti, mangyaring ipasa ang mensaheng ito para sa akin. Kahit na ang taong iyon ay hari, kung hindi siya lumuhod at humihingi ng paumanhin sa akin. Gusto ko siyang mamatay ng walang isang libingan na lugar. Si Gray ay nagsalita, at tumawa ng labis, pinilit niya si Mandy at sinampal siya. Ito ba ang mga tinatawag na mga tao na sinabi mo ay maaaring magdulot sa akin ng problema? Hindi ko alam kung anong uri ng tao siya, ngunit gagawin ko siyang lumuhod sa harap ko at panoorin niya ang paglalaro ko sa iyo. Nagsimula ang dugo na dumaloy sa sulok ng mga labi ni Mandy, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling yelo na malamig. Nakikita kung ano ang ginawa ni Gray, natatakot si Ryan. Si Gray Jean ay naghahanap upang mamatay. Siya pa rin ay may lakas ng loob na pindutin ang babaeng ito. Si Ryan ay nauutol na nagsalita, Master Jean, nauunawaan ko na. Mangyaring ihinto ang pagpindot sa kanya. Babaguhin ko agad ang aking mga salita. Mabilis siyang lumuhod at lumayo pagkatapos na siya ay tapos na. Ang kanyang puso ay lumaktaw sa kumpletong takot. Kung alam ng taong iyon na ang kanyang babae ay nasa estado na ganito at nagsimulang gumanti. Hindi maisip ang mga kahihinatnan, kahit na ang nakaraang hari ng mga kalye ng Southlights ay nanginig sa takot. Di nagtagal, si Ryan ay lumuhod sa harap ni Harvey. Hindi siya nagsalita ng walang kaparirikan at hindi nagsisinungaling na nagsabi kay Harvey ng isang tamang ulat ng lahat ng sinabi ni Gray. Si Harvey at ang iba pa ay nagyelo ng bahagya matapos marinig ang lahat. Ang pamilyang Jean ay talagang mapagmataas, ha? Senior Armstrong, hindi ko nais na ipakita sa iyo ang anumang paggalang. Malinaw, ang isang tao na naghahanap upang mamatay. Si Harvey ay tumayo. Ang kanyang pagpapahayag ay malamig bilang yelo. Si Oscar ay napabuntong hininga. Alam niya na ang kapakanan sa araw na ito ay hindi magtatapos ng tahimik. Hindi magamit ni Harvey anumang karagdagang, maaari lamang niyang buhayin at umalis. Napanood ni Harvey ang depresyon ng silhouette ni Oscar. Matapos ang isang maikling katahimikan, sinabi niya ng mahinahon, Senyor, kukunin ko ang pag-aalaga ng malaking larawan. Ang katawan ni Oscar ay bahagyang bumalik ang pandama. Bumalik siya sa paligid at sumagot, sa kasong iyon, pasalamatan kita sa ngalan ng milyon-milyong mamamayan ng bansa head coach. Si Harvey ay tumingin sa kay Yoel Graham. Ang kanyang tono ay kalmado. Paano mo haharapin ito? Si Yoel ay naghigpit sa kanyang puso at sumagot ng tahimik, ang pagpapalaya sa lahat ng istasyon ng Buckwood Police upang isil ang bawat kalsada sa paligid ng gintong baybayin. Walang sino man ang maaaring pumasok at wala sa lugar. Ang ibig sabihin ni Yoel ay hindi siya na hindi pinamamahalaan ang susunod na mangyayari, o hindi rin niya ito mahawakan. Ngunit ito ay normal. Sa isang banda, isang kathang-isip sa militar, isang buhay na alamat. Sa kabilang banda, ang ika-9 na pamilya mula sa pinakamataas na 10 pamilya. Ang alinman sa mga ito ay maaaring sirain ng solong kamay ang Buckwood kung sila ay magdadala nito. Kahit na si Yoel ay may lakas ng loob ng mga Diyos, hindi siya natatakot na hindi lamang kasangkot sa sitwasyong ito. Si Harvey ay nag-iwas sa kanyang kamay upang mag-signal kay Yoel upang umalis, pagkatapos ay tinawag niya si Ethan Hunt. Inagaw ang aking asawa. Ipunan ang ating mga kapatid, muling sinabi niya. Oo, Ginoo. Sa kabilang panig ng telepono, mahaba ang pag-uusap nila ni Ethan Hunt. Ang libu-libong mga sundalo sa kampo ng Sword ay nagpapalabas ng nakamamatay na layunin, ang kanilang mga ekspresyon ay malubha. Sino ang maglakas loob na kumidnap sa babae ng head coach? Nais ng taong ito na mamatay. Sa lalong madaling panahon, isang hindi kapani-paniwalang paningin ang lumitaw sa labas ng gintong baybayin. Ang mga lalaki mula sa Buckwood Police Station ay dumating. Hindi sila humakbang sa gintong baybayin, at tinatakan lamang ang bawat daan. Ang paningin ay nakakuha ng maraming pansin ng mga tao.
Sa lalong madaling panahon, ang nakapalibot na mga nanirahan ay nahikayat sa paligid, kabilang na si Chris Leo at ang iba pa. Nais nilang makita ang isang bagay na kapanapanabik, ngunit sa huli ay ginawa sila upang umalis sa lugar. Wala silang ibang pagpipilian ngunit upang sumunod. Ang mas mataas na nakakataas mula sa Buckwood ay nagbigay ng mahigpit na order. Ang mga tumangging umalis dahil sa kanilang katayuan ay may mga armas na itinuturo sa kanilang mga ulo. Sa huli, kailangan nilang umalis. Ang kalsada ay mabilis na nalinis. Ang isang pangkat ng mga sundalo sa mga uniforme sa kampo ay lumitaw mula sa madilim na gabi at natipon sa labas ng manor ng Gintong Baybayin. Ang mga guards ay nakakalat sa labas ng manor. Ang mga gwardya na namamahala sa pagbantay sa pintuan ay nakadama na may mali. Masyadong maraming mga tao ang karaniwang pumapasok nang wala sa lugar, ngunit ngayon ito ay biglang patay na tahimik. Pagkatapos, nakita nila ang hitsura ni Ryan at ilang mga tao na sumusunod sa likod ni Ryan. Mangyaring bumalik, Senior Gotti. Ibinigay lamang ni Master Jean ang order. Sinabi niya na ikaw ay isang utot lamang sa hangin at wala kang karapatan na makita siya. Bago umalis si Ryan, kumuha si Gray ng isang tao upang siyasatin siya. Nalaman niya na ang mga lansangan ng Southlight ay ganap na nagbago sa nakalipas na ilang araw. Si Ryan ay isang ordinaryong matanda na lamang, hindi na siya ang hari ng mga lansangan. Paano ang isang tao tulad niya ay karapat-dapat sa pakikipagpulong sa kay Gray Jean? Naisip ni Gray na binayaran na niya si Ryan ng sapat na paggalang sa pamamagitan ng hindi pagkatalo sa matandang tao. Ang mga gwardya ay nagbaril kay Ryan na mukhang hindi mapahamak. Paano maipakita ng isang matandang lalaki na walang awtoridad sa harap ni Master Jean? Nag-aalay ba siya ng kamatayan? Si Ryan ay naguguluhan. Siya ay naghula ng lahat at nangyari, hindi sa gusto kong ipasok ito na nais ng mga lalaking ito. Pagkatapos ng pagsasalita ni Ryan, ang pansin ng mga gwardya ay nakarating sa kay Harvey at ang iba pa na nasa likod ni Ryan. Ang lider ng mga gwardya ay nagtanong ng walang bahala, "Sino ka?" Mayroong higit sa 80 mga tao na dumating dito ngayon. Wala akong pakialam kung sino ka. Lumabas ka rito. Ang aming master ay walang oras para sa iyo. Si Harvey ay tumawa. Paano kung ipilit ko? Sumagot ang leader, hinihiling mo ang isang pagbugbog mula sa amin. Si Tyson Woods ay lumakad sa harap at hinila ang isang talam mula sa kanyang baywang. Itinuro niya ito sa leeg ng pinuno na hinihingi ng walang bahala, paano ngayon? Maaari ba kaming pumasok ngayon? Ang noo ng pinuno ay tumulo ang malamig na pawis. Hindi niya inisip na si Tyson Woods ay kumilos ng ganito. Hindi siya nakapagtaon dahil sa kung gaano kabilas ito. Ikaw ay mapangahas. Ang isang dosenang gwardya ay naglabas ng mga gamit na di kuryente na hindi pinalaki, na nakasisilaw sa kay Harvey at sa kanyang mga kalalakihan, handa na upang makisali. Gayunpaman, ang pinuno ay nagdulot ng malalim na paghinga at nagsalita. Brother, huwag ka maging padalos-dalos. Ano ang alam mo kung ano ang lugar na ito? Tandang padamdam. Ito ang teritoryo ng Jean family. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng paggamit ng mga armas dito? Ang mga gwardya ay sumabog sa malamig na pagtawa. Sa kabuuan ng kanilang mga karera, ito ang unang pagkakataon na nakita nila ang isang tao na nagsisimula ng labanan sa teritoryo ng pamilyang Jean. Ang mga lalaking ito ay pinatutunayan ang dignidad ng pamilya. Sila ay naghahanap ng kamatayan. Ito ay Buckwood, hindi Mordo. Gayunpaman, ang manor na ito ay kabilang sa Jean. Sa makatuwid, sila ang may takda sa mga patakaran. Tinanggihan lang si Tyson. Kaya sinasabi mo na hindi kami pinapayagan. Ang leader ay nagpapalabas ng malamig na tawa bilang tugon. Siyempre, hindi ko alam kung sino ka, ngunit kahit na ang unang in-command ng Southlight ay dumating, walang pinapayagan maliban kung ang aking master ay nagsasabi. Si Ethan Hunt ay naiinip. Ano ang hinihintay natin? Bakit pa rin tayo nakikipag-usap sa mga taong ito? Kumilos. Sa utos ni Ethan, isang tunog na pinalayas mula sa kadiliman sa likod niya. Ang isang hilera ng mga armored vehicle ay nagdulot ng higit, at ang pitch black gun barrels ay nakabukas sa punto sa mga bantay ng manor.
Ang mga gwardya, na labis na mapagmataas dati, ay nagyelo. Ang bawat solong isa ay nagpakita ng isang pagtingin sa kawalan ng kakayahan. Sila ay malakas at maaaring tumagal ng ilang mga tao sa kanilang sarili, ngunit upang isipin ang kaaway ay nagdala ng mga armored na sasakyan. Ang sundalo sa mga uniforme sa kampo, na may mga espada na nakabitin sa kanilang baywang, na nagmula sa mga armored vehicle. Sila ay tumingin na parang sila ay pupunta sa digmaan, ang kanilang mga mata na matalim bilang isang agila. Ang isang simpleng pagtingin sa mga ito ay maaaring takutin ang lahat. Halos 1,000 sundalo ng kampo ay nagtatago sa mga anino ng dilim. Ang ilan ay binantayan ng Manor Sham na backdoor, habang ang ilang mga sundalo ay nasa daan-daang milya ang layo upang masubaybayan ang sitwasyon mula sa malayo. Ang bawat hakbang ay mahusay, na parang ginagawa nito ang kanilang likas na ugali. Daan-daang mga tao ang nagbuo ng ilang mga hilera at nagsimulang pumasok. Ang pinuno ng mga gwardya, na naging mapagmataas, ay ngayon ay namimagati. Siya ay may isang maliit na kaalaman at napagtanto kung sino ang mga lalaking ito. Ito ay isa sa pinakamalakas na hukbo ng bansa, ang kampo ng sword. Hindi siya gagawa ng anumang bagay na walang kaparirikan. Ang kanyang mga tuhod ay naghilig, at mabilis siyang lumuhad sa lupa. Slam, slam, slam. Ang iba pang mga gwardya ay agad na sinundan. Inilagay nila ang kanilang mga sandata at inilagay ang kanilang mga kamay sa likod ng kanilang likod. Ano ang biro na ito? Ang maalamat na mga sundalo ng sword camp ay nandito. Si Tyson ay sumigaw ng malakas, "Mayroon kang lakas ng loob, Grey Jean. Hindi ka pa rin lalabas upang tanggapin ang prinsipe. Bibigyan kita ng 3 segundo. Lumabas ka at lumuhad, o mamatay." Ha! Sino ang nagsisigaw upang tawagan ang kanyang sariling prinsipe sa harap ng aking master? Tandang padamdam, kahit si Prince York ng Southlight ay isang piraso lamang ng dumi sa harap ng aking Panginoon. Matapos marinig ang ingay sa labas, si Zack ay tumalon at sumigaw. Si Gray ay tumingin sa kay Zack na may paghanga. Ang aso na ito ay hindi na masama. Alam niya kung ano ang gagawin, at kung kailan. Ito ay nakakaramdam sa akin ng kaganhawahan. Matapos matanggap ang papuri ni Gray, si Zack ay tumawa ng walang bahala. "Master Jean, babaliin ko ang mga binti ng taong iyon na nagsalita lamang. Pagkatapos ay gagawin ko siyang luluhod at humingi ng paumanhin sa harap mo." Habang nagsalita siya, pinaikot niya ang kanyang kamay at 100 gwardya na lumabas sa labas. Ngunit nang makuha nila ang pintuan at dumating sa bulwagan, agad silang nagyelo. Ang isang sundalo na may suot na mabangis at malamig na pagpapahayag ay nakatayo sa harap nila. Ito, si Zack ay medyo may kaalaman, ngunit siya pa rin ay natulala sa pamamagitan ng paningin. Naisip niya na may pinakamaraming fighters o bodyguards. Gayunpaman, sa pagtingin sa isang aktwal na kawal, hindi siya matatag. Ang bantay na sumunod sa kanya ay gustong makipag-usap, ngunit agad siyang inilagay ng walang lakas upang makikibaka. Sa harap ng mga hari ng mga armas mula sa kampo ng sword, anong gamit ang ginawa ng mga matatapang na bodyguard na ito? Si Zack ay kinuha sa lalong madaling panahon pagkatapos, at ang mga gwardya sa bulwagan ay nilimis din. Si Harvey at ang kanyang mga tauhan ay pumasok ng matulin sa loob ng bahay. Ang mga gwardya sa manor na walang kaalaman sa sitwasyon ay nais tumulong. Ngunit sa paningin ng lahat, halos lumabas na sila. Sa loob ng 1 minuto, ang mga gwardya ay nasa ilalim ng kontrol ng mga sundalo. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na maghiyawan. Si Harvey ay tumango sa nakikita. Lahat sila ay kinuha ng mga taong ito. Hindi masama. Ang mga sundalo mula sa sword camp ay nakatayo sa kanilang mga tuwid na tuwid at ang kanilang mga dibdib ay nagpapalakas sa pagmamataas pagkatapos na makuha ang papuri ng head coach. Ang mga sundalo na nakatanggap ng pagkilala sa head coach ay mas kahanga-hanga kaysa sa mga nakakuha ng mga tagumpay sa militar. Si Harvey York, Ethan Hunt, at Tyson Woods ay nagsalita habang ginagawa silang patungo sa bulwagan. Si Gray ay nasa kanyang upuan habang pinalayas ni Queen ang kanyang likod. Sa sandaling iyon,
Nagtanong si Queen ng nag-aalala, Master Jean, may mali sa labas. Si Gray ay tumawa ng malamig. Sino ang nagdadalamati upang maging sanhi ng kaguluhan sa teritoryo ng pamilyang Jean? Kahit na ang unang in command ng Southlight, si Sheldon Xavier ay dapat magalang na darating dito. Ang mga panuntunang ay ginawa sa lugar na ito ng pamilyang Jean. Noong una ay may ilang mga masuwe na tao, ngunit ang lahat ay natapos na pinakain sa mga isda. Sa totoo lang, umaasa akong dumating ang isang tao at pukawin ang pamilyang Jean. Kung hindi, ang paglalakbay sa Buckwood sa oras na ito ay magiging hindi kanais-nais, hindi ito ang gusto ko. Tiningnan ni Queen si Gray at nadama niya ang paghanga sa kanyang puso. Ito ay isang tunay na sobrang mayaman na tagapagmana. Isang tunay na polyhero. Aling tinatawag na rich heir mula sa Buckwood ay hindi maglakas loob na sabihin ang isang bagay na tulad nito. Natanggap ni Queen na siya ay umiibig sa kay Gray, anuman ang pagkakakilanlan niya. Sa sulok, si Mandy ay nanginginig ng bahagya dahil sa pang-aabuso na pinilit na tiisin. Boom! Bigla, ang pinto ng atek na pasilyo ay sinipa sa lupa. Sa susunod na sandali, isang dosenang sundalo ang agad na pumasok sa loob. Mabilis nilang pinalakas ang silid at inilagay ito sa ilalim ng kanilang pag-aresto. Ang lahat ay masyadong biglaan. Si Gray at Queen ay lubos na natakot sa paningin. Ano ang nangyayari dito? Bakit may mga sundalo dito? Sa paghusga sa pamamagitan ng damit, mukhang ang mga ito ay mula sa kampo ng sword. Mandy. Naglakad si Harvey at nakita si Mandy. Ang kanyang katawan ay nanginig ng bahagya, at siya ay nagmamadali sa kanya ng mabilis hanggat makakaya niya. Si Mandy ay nasasakop sa mga pinsala. Nang makita niya si Harvey, sinabi niya, "Mapanganib dito, darling. Hindi ka maaaring pumunta dito. Ako ay mabuti, ako ay talagang maayos." Sinabi niya kay Harvey, na nanginginig, na sa gilid ng luha. Hindi niya maaaring mag-alaga ng anumang bagay at itinaas si Mandy pataas. "Sigurado ka, nasaktan ka ba? Gumawa ba sila ng kahit ano sa iyo?" "Hindi, ako ay maayos." Si Mandy ay mahina, ngunit nakaka-relax ng tama habang naglalakad siya sa mga bisig ni Harvey. Siya ay agad na hinimatay sa lalong madaling panahon. "Doktor, nasaan ang doktor?" Si Harvey ay sumigaw. Dalawang sundalo ang may suot na mahabang puting coats ay dumating sa matulin. Ang isa sa mga lalaki ay nagbigay kay Mandy ng masusing inspection, pagkatapos ay tahimik na sinabi, siya ay nagulat lamang, kaya ang kanyang ipinasa. Ang lahat ng kanyang mga pinsala ay panlabas. Bibigyan namin siya ng pinakamahusay na paggamot. Ginagarantiya ko sa iyo, walang mga peklat kapag tapos na kami. Si Harvey ay tumango, pagkatapos ay dahan-dahan na tumayo. "Dalhin lang siya sa aming tahanan." Kumuha ng ilang mga lalaki upang protektahan siya ng lihim. "Oo, Ginoo." Ang dalawang doktor ay nagdala ng ilang mga nurse mula sa militar. Pagkatapos ay dinala si Mandy sa isang stretcher. Nang umalis siya, pinatay ni Harvey ang kanyang likod. Hindi niya pinipilit si Gray at ang iba pa sa panahon ng proseso. Kapag ang lahat ay tapos na, siya ay gumuho sa kay Gray at tahimik na sinabi, "Gray Jean, mayroon kang lakas ng loob. Mayroon kang lakas ng loob, tama." Ang mga sundalo ay parang gustong pumatay na sa linya ni Harvey. Klang, klang, klang. Sa sandaling iyon, ang mga espada ay hindi na ialis. Ang mga malamig na talam ay tumuturo kung saan nakatayo si Gray. Kung ibinigay ni Harvey ang order, si Gray ay magtatapos ng masama. Si Gray, ay isang hindi kapani-paniwalang mayaman na tagapagmana, ay natakot na ngayon at nahihi sa kanyang pantalon. Hindi na rin makontrol ni Queen ang kanyang pantog. Ang kanyang buong katawan ay paralisado sa lupa, at wala siyang kapangyarihan na tumayo. Si Gray ay bahagi ng pamilyang Jean, kaya kung ano ang hindi niya nakita. Gayunpaman, ang paningin sa harap niya ay labis na labis. Hindi ba ang taong ito ay isang kaibigan ni Mandy? Paano siya magdadala ng napakaraming mga sundalo mula sa kampo ng sword dito? Ano ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Kabanata 1005. Si Gray ay nakita kung paano ang mundo ay nagtrabaho, pagkatapos ng lahat.
Sa kabila ng kanyang buong pagpapawis ng katawan, ang malamig na pawis na tumulo sa kanyang likod, siya ay napakagat sa kanyang mga ngipin at hiniling, "Ikaw? Sino ka? Sino ako?" Ang pagpapahayag ni Harvey York ay malamig bilang yelo. "Ako ang asawa ni Mandy. Kasabay nito, ako ang Prince York na inyong pinag-uusapan. Hindi mo ba gusto na mamatay ng walang libingan?" Ano? Si Gray ay hindi nag-aalinlangan nang marinig niya ang mga salita ni Harvey. Ang live-in na asawa ni Mandy Zimmer ay talagang si Prince York mismo. Ito. Kaya kung paano ito nagiging. Sa wakas ay bumalik si Queen sa kanyang mga pandama. Siya ay tamad na bilang sapilitang ngumiti at dumating sa kanyang mga labi. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya. Bakit lamang kilala ni Mandy ang Sky Corporation? Bakit ang target ng panukala ni Prince York ay isang babae na kasal na? Si Harvey York ay si Prince York. Ang lahat ng sinabi niya ay totoo. Gayunpaman, hindi kailanman pinaniniwalaan siya ng mga Zimmers. Kung alam ng mga Zimmer ang kanyang aktwal na pagkakakilanlan, gusto ba nila ang lupain kung saan sila ngayon ay ginagamot nila si Prince York at Mandy Zimmer ng mas mabuti? Gusto ba ni Queen at Zack sa pagiging mas mababa sa ibang tao? Sa sandaling ito, hinimok ni Queen ang kanyang mga desisyon, sa punto kung saan siya halos ay magubo ng dugo. Ang mukha ni Gray ay naputol. Gusto niyang kasama upang makuha si Zack dito at sampulin ang idiot hanggang sa kamatayan. Kahit nakabilang si Gray sa pamilya ng Jean family, ito pa rin ay Southlight. Si Prince York ng Southlight ang nangunguna dito at siya rin ang rurok ng Southlight mismo. Kung sino man ang darating na pindutin ang babae ni Prinsipe York, pagkatapos ang mga kahihinatnan. Si Gray ay nasa kawalan ng pag-asa. Siya ay nakakuha ng isang malalim na hininga at nagsalita minsan pa, "Prince York, hindi ko napagtanto na nasaktan ko ang isang mahusay na tao. Ngunit ako ay mula sa Jean family. Inihiling ko sa iyo na ipaalam sa akin na igalang ang pamilyang Jean para sa pamilya. Bukas ako ay hihingi ng paumanhin sa iyong asawa sa lalong madaling panahon." Si Harvey ay tumango. "Mabuti, bibigyan kita ng pagkakataon." Lumuhod at humingi ng paumanhin sa harap ng aking asawa bukas. Ang pagpapahayag ni Gray ay pinaikot, ngunit pinamamahalaan pa rin niya ang kanyang mga ngipin at sumagot, "Siyempre. Ito ay isang pakikitungo. Ito ay isang lubos na nakakahiya na pakikitungo sa kanya, ngunit kailangan niyang mabuhay bago ito o sa anumang bagay. Isa pang bagay, sino ang isa na pumindot sa aking asawa? Gagamitin niya ang kanyang iba pang mga kamay upang kumain mula ngayon." Si Harvey ay tumingin sa kay Tyson habang nagsalita siya. Si Tyson ay kumuha ng malaking patalim at inihagis ito sa harap ni Gray. Si Gray ay nabasa ng pawis, na tila siya ay dumaan sa ulan. Ang kanyang mukha ay nawala ang lahat ng kulay. Hindi pa niya naramdaman ang napakalawak na takot tulad ng dati. Naisip niya kung nagbigay siya ay magiging malinaw. Hindi niya inaasahan na gusto ni Harvey ang kanyang kamay bilang well. "Gagawin mo ba ito sa iyong sarili? O kailangan mo ba ng tulong?" Nagtanong si Harvey ng malamig. Si Gray ay nanginginig ng walang katapusan. Wala siyang lakas ng loob na buksan ang kanyang bibig. Siya ang batang Panginoon ng pamilyang Jean. Siya ay may maraming oras upang gumawa at tangkilikin ang napakalawak na kaluwalhatian at kayamanan. Hindi niya nais na malumpo. Si Harvey ay naiinip. "Magmadali, kailangan kong samahan ang aking asawa. Wala akong panahon upang makipaglaro sa iyo." Si Tyson ay gumawa ng isa sa kanyang mga tao na tulungan siya. Ang mga sundalo sa labas ay nagkaladkad sa pinuno ng mga bantay sa loob at itinapon ang lalaki sa harap ni Gray. Si Tyson ay hindi nakapagsalita, pagkatapos ay pinalaya at pinahawakan ang patalim sa kamay ng leader. Ang pinuno ng gwardya ay nanginginig sa kanyang mga paa, masyadong natakot siya na gumawa ng anumang pagkilos. Sabihin sa kanya na magmadali. Sinabi ni Harvey na walang pasensya. "Sampal." Si Tyson ay sinampal ang pinuno ng gwardya. "Hindi mo ba naririnig? Sinabi sa iyo ni Prinsipe na magmadali." Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong mga idol sa patuloy sa pagsuporta sa ating YouTube channel JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 1006.
Ang kapitan ng seguridad ay hindi maglakas loob na lumaban sa kanya. Sa sandaling iyon, maaari lamang niyang kunin ang pakwan na kutsilyo ng lubusan at sinabi na may isang panginginig na tinig, "Master, ikinalulungkot ko." Ang susunod na bagay na alam ng lahat, siya ay nagpasya sa kanyang pakwan na kutsilyo, at ang kanang kamay ni Gray Jean ay tinadtad sa tunog ng mga buto na nakrak. Arg! Si Gray ay humiyaw tulad ng isang baboy na kinakatay, siya ay napahandusay sa lupa sa sakit. Si Harvey York ay inutos na may paghamak, pakain sa aso ang ganitong bagay. Ang kapitan ng seguridad ay hindi maglakas loob na tumanggi at pagkatapos ay dinala ang putol na kamay sa likod bahay. Hindi nagtagal, ang tunog ng wolfdog ni Gray na kumakain ng isang bagay at maaaring umuri ay maaaring marinig. Si Gray, na lumiligid pa rin sa lupa, ay nasa kawalan ng pag-asa. Walang awa. Si Harvey ay sobrang walang awa. Siya ay ganap na walang pag-asa. Kahit na natagpuan niya ang pinakamahusay na doktor sa mundo mamaya, sino ang maaaring maghukay ng kanyang sirang kamay mula sa tiyan ng aso at tahiin ang likod pabalik muli? Ang isip ni Gray Jean ay napuno ng sama ng loob at galit, ngunit hindi siya maglakas loob na ipakita ang alinman sa kanyang mukha habang tinitingnan niya si Harvey na nakalulugod. Samantala, si Queen Zimmer ay nagulat na halos siya ay nahihirapan. Nabasa na siya ng ihi sa buong katawan. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya ang malupit na bahagi ni Harvey. Iniisip kung paano niya hinahamak si Harvey pabalik noon, nadama niya na hindi na siya makahinga. Sa wakas, si Gray ay kinagat ang kanyang mga ngipin at lumuhod bago kay Harvey. Prince York, kung ano ang nangyari ngayon ay ang lahat na isang hindi pagkakaunawaan. Ito ay ang lalaki si Zack Zimmer na nag-uudyok sa akin upang gawin ito. Kung hindi, wala akong alam sa iyong asawa. Bakit ko gagawin ang ganoong bagay sa kanya? Sumagot si Harvey nang walang pakialam, huwag natin muna pag-usapan ang aking asawa ngayon. May iba pa tayong pag-usapan. Ha? Si Gray ay namimagati. Ano ba iyon? Hindi na pinalaya ni Harvey ang isa pang kamay sa kanya, siya ba? Tinanong ni Harvey ang iba pa na pumindot sa kanyang asawa, saan ang mga taong kumuha ng aking asawa? Hilingin sa kanila na pumunta dito. Halos kaagad, ang ilang mga tauhan ni Gray ay dinala. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga ito ay nanginginig sa takot. Ang sandali na makita nila si Harvey, nahulog sila sa kanilang mga tuhod at sinaktan ang kanilang mga noo laban sa lupa, walang huminto. Prince York, ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Sinusunod lang namin ang mga order. Ito ay ang lalaking si Zack Zimmer na nag-utos sa amin. Si Harvey ay nagsalita sa isang tono na malamig, lampuin ang lahat ng ito, pagkatapos ay dalhin ang piraso ng basura na ito sa likod bahay. Hindi nagtagal, ang mga tauhan ay kinaladkad papunta doon, at ang mga hiyawan ay maaaring marinig sa likod bahay. Si Zack, na ang katawan ay walang lakas na parang jelly, ay kinaladkad sa pamamagitan ng isang tao at itinapon papunta sa lupa tulad ng isang patay na baboy. Alam na niya ngayon ang pagkakakilanlan ni Harvey. Hindi siya maaaring tumigil sa pag-alis sa takot. Harvey, ako ay masyadong bulag para sa aking sariling kapakanan. Ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Humingi ako sa iyo ng tawad at upang ipaalam sa akin na umalis para makita kung paano ko hihingi ng tawad kay Mandy. Si Zack ay talagang natatakot. Tanging ang Diyos ay alam na si Harvey ang tunay na si Prince York. Kung alam niya ito ng maaga, hindi siya maglakas loob na saktan ang puso ni Harvey kung gaano siya katapang. Pinsan, hindi nababasa ang ekspresyon ni Harvey na sobrang lamig. Bang! Sa susunod na sandali, si Harvey ay sinipa mismo sa ulo si Zack, na nagpadala sa kanya ng lumipad ng 10-10 metro ang layo. Si Zack ang pangunahing salarin sa likod ng bagay na ito. Kung hindi ito para sa kanya, bakit si Gray ay gagawa ng problema kay Mandy Zimmer? Hindi nagtagal, si Zack ay kinaladkad sa lugar. Crack! Si Harvey ay lumakad at dumiin sa pulso ni Zack. Narinig ang tunog ng mga buto. Crack! 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 Sa apat na mga kahihinatnan, binali ni Harvey ang lahat ng mga paa at kamay ni Zack sa pamamagitan ng pagtapak dito ng gusto sa kanila.
Hindi maaaring tumigil si Zack sa pagsisikap sa sakit, ngunit sa wakas, hindi pa siya nagkaroon ng enerhiya upang sumigaw o gamulong sa lupa. Siya ay nakahandusay sa lupa tulad ng isang patay na aso. Ang lahat ay nagulat. Ito ang tunay na kilos ni Prince York. Hindi siya umaatake maliban kung may sumalakay sa kanya. Kaya kung siya ay sinalakay, gusto niya talagang gumawa ng iba pang bayad sa pamamagitan ng daan-daang beses na mas masahol pa. Kahit si Ryan Gotti, na nasa gilid, ay nadama na parang ang kanyang ulo ay nahabag. Nadama niya ngayon na sobrang swerte siya habang nawala lamang ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos gawin iyon, si Harvey York ay nagtapon ng isang sulyap sa kay Gray Jean, na nasa lupa, at iniutos na malamig, humingi ng paumanhin at magbayad para sa sinumang kailangan mo sa lahat ng paraan. Oo, magsasaayos ako para agad. Si Gray tumango at nagbowed. Nagpatuloy si Harvey, mula ngayon, malulumpo ang lahat ng mga Jean mula sa Mordo kung maglakas loob kayong pumasok sa Southlight kahit na sa kalahati ng isang hakbang. Hindi ako manggahas, hindi ako maglakas loob. Si Gray, sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang mga saloobin bilang isang mayamang tagapagmana. Ang lahat ng kanyang maaaring humingi ng kung ano ang dapat ipaalam sa pamamagitan ni Harvey. Sa Buckwood People's Hospital, si Simon Zimmer, Lillian Yates, at Mandy Zimmer ay lahat na nasa ospital dito. Si Oscar Armstrong ang isa na gumagamot sa kanila ng kanyang sariling mga kamay, ang pagpapagaling ay mabilis, at ang paggamot na kanilang natanggap ay tiyak na ang pinakamainam. Sa ospital ng maagang umaga sa kasunod na araw, habang ang kalangitan ay madilim pa rin, kinuha ni Jean ang pagkakataon at nagdala ng mga tao sa ospital upang humingi ng paumanhin ang kanilang mga noo na nakatutok sa sahig. Ibinigay pa niya sa kanila ang pinakamataas na kabayaran hanggat maaari bago umalis. Halos agad, ang buong Buckwoods ay may balita. Tiyak na sinakta ni Gray ang isang tao na hindi dapat. Sa oras na ito kinuha ang kanyang isang kamay bago umalis ng Buckwood. Ito ay isang lihim na katulad ng pagkakakilanlan ng taong iyon na ginawa ito. Ang unang in-command ng Buckwood, si Yoel Graham, ay maaaring malaman ang isang bagay tungkol dito, ngunit pinananatili pa rin niya ang kanyang bibig, hindi siya nang ahas na sabihin ang kahit ano. Sa ward si Lillian, siya at si Simon ay nakahiga sa tabi ng bawat isa. Nang makita niya ang pagpasok ni Harvey, siya ay bumalikwas. Lahat ng ito ay dahil sa iyo isang piraso ng basura, kaya naman kahit na ako bilang isang mother-in-law na nakuha ng isang tao. Kung mas mahusay ka kaysa sa dito, sa palagay mo ba ang bagay na ito ay mangyayari? Alam ni Harvey na si Lillian ay walang magawa sa oras na ito kaya hindi siya maaaring magsalita kahit ano. Hindi niya iniisip na ang mga tao ay maglakas loob na gumawa ng problema sa isang lugar tulad ng paninirahan sa The Garden. Ngunit pagkatapos ng kaganapang ito, partikular na hiniling niya kay Tyson Woods upang ayusin ang ilang mga tao upang maprotektahan ang mga ito ng lihim sa araw at gabi upang maiwasan ang ganitong pangyayari muli. Sa susunod na mga araw, si Mandy ay nagpapahinga para sa kanyang mga pinsala. Siya lamang ang nagpapahintulot sa kay Harvey na matapos ang halos ganap na gumaling siya. Sabihin mo sa akin, Harvey, sino ka? Paano mo pinamamahalaan upang dalhin ang maraming tao upang sagipin ako? Si Mandy ay kakaiba sa lahat at namimagati ngayon. Pagaman nahihirapan siya sa araw na iyon, naisip niya na nakita niya ang ilang malaking shot sa tabi ni Harvey bago ang pagkahimatay niya. Nagsalita si Harvey, "Hindi ko ba sinabi sa iyo? Ako si Prince York." Hindi naniwala dito si Mandy. Kung ikaw si Prince York, bakit kailangang mag-propose ni Prince York sa akin nung huling oras? Hindi ba't dagdag na? Si Harvey ay hindi makapagsalita. Ano ang sinabi ni Mandy na gumawa ng maraming kahulugan na hindi niya mahanap ang isang bagay upang kontrahin ang kanyang mga salita sa lahat? Matapos ang pagiging tahimik para sa isang mahabang, pagkatapos lamang sinabi ni Harvey sa isang mababang boses, "Mandy, naaalala mo ba ang aking kaibigan sa paaralan nung nasa kolehiyo pa kami?" Ano ang tungkol dito? Tinanong ni Mandy. Si Harvey ay nagbuntong hininga at sumagot, "Talagang nagtatrabaho pa rin ako bilang kanyang driver.
Siya ay mayaman at may mahusay na koneksyon. Sa araw na iyon, hiniling ko lang ang kanyang tulong. Inilabas ni Mandy ang isang hininga ng kaluwagan. Mukhang hindi kapanipaniwala ang iyong kaibigan at kanyang mga koneksyon, pero tapat siya. Ngayon na ikaw ang kanyang driver, gawin ang iyong trabaho ng maayos at hindi gumawa ng iba pang bagay na makakaapekto sa iyo. Sa ibang pagkakataon, magagawa mong magsimula ng isang negosyo sa iyong hinaharap at maging isang matagumpay na tao. Hindi alam ni Harvey kung tatawa ba siya o iiyak habang pinapangako niya, Okay, magtatrabaho ako ng husto. Hindi nagtagal, ang balita na si Harvey ay nagtatrabaho bilang isang driver para sa isang malaking shot ay umabot sa mga tainga nina Simon at Lillian. Ang pamilyang Yates ay nakatanggap din ng balita na ito. Sa paninirahan ng Yates, si Lola Yates ay nakaupo ng tuwid sa sopa habang sinabi niya sa isang mababang boses, kaya ang bagay ay malinaw. Naisip ko na ang isang piraso ng basura tulad ni Harvey York ay may ilang mga hindi pangkaraniwang background. Kaya nagtatrabaho lang siya bilang isang driver para sa ilang mga malalaking shot. Ang dahilan kung bakit niya maaaring maligtas si Mandy sa oras na ito ay dahil ang malaking shot na kanyang pinagtatrabahuhan ay nakatulong sa kanya. Keith, nalaman mo ba kung sino ang malaking shot na kanyang pinaglilingkuran? Si Keith Yates ay nagsalubong ang kanyang mga kilay. Sinuri ko, ngunit ang ilan sa mga mapagkukunan ay tumutukoy sa ibang bansa. Ang hula ko ang malaking shot na ito ay siya ang naglilingkod ngayon na isang lokal na bumalik mula sa ibang bansa upang magsimula ng isang negosyo. Ang taong ito ay malamang na walang anumang pundasyon o kapangyarihan, ngunit dahil siya ay mula sa ibang bansa, kailangan ni Joel Graham na tulungan siya bilang isang paraan upang suportahan ang mga patakaran. Sa katunayan, ang katotohanan na si Joel Graham na magkaroon ng mga opisyal ng Buckwood Police Station na napalibutan ng kapitbahayan ng Gold Coast Villa. Pagaman hindi sinabi ito ni Joel Graham, halos lahat ay nahulaan na siya ang nasa likod nito. Kaya ito ang dahilan. Si Lola Yates ay tumango. Sino ang makaisip na ang piraso ng basura ay magkakaroon ng swerte upang makapagtrabaho sa malaking shot na ito? Si Keith ay tumawa. Lola, kung ganoon nga ang kaso, hindi tayo dapat matakot sa live-in na ito sa isang tao. Siya ay isang driver lamang para sa isang malaking shot. Ang malaking shot ay makakatulong sa kanya ng isang beses. Talaga bang iniisip mo na matutulungan niya si Harvey para sa ikalawang beses? Ang mga pabor ay nakasalalay sa paggamit. Kaya ano ang ipinahihiwatig mo? Si Lola Yates ay nabuwal ng bahagya. Sinabi ni Keith nang walang katad, ang Silver Nimbus Mountain Resort ay masyadong karapat-dapat, kasama ang katotohanan na si Senior Armstrong ay mananatili doon, ang presyo ng lugar na iyon ay malamang na tumaas sa pamamagitan ng hindi bababa sa 10 beses sa hinaharap. Kung hindi natin makuha ang pagkakataon ngayon at nakawin ang kumpanya ni Mandy para sa ating sarili ngayon, hindi na tayo magkakaroon pa ng isang mas mahusay na pagkakataon kaysa dito, sa hinaharap. Matapos makuha ang kumpanya ni Mandy, tayo bilang mga Yates ay tiyak na magkaroon ng pagkakataon na maging isang nangungunang isang pamilya. Si Lola Yates ay pinaigting ang kanyang mga kilay. Ngunit ang Sky Corporation ay mayroong 51% ng mga stock ang kumpanya na iyon. Si Keith ay ngumisi. Ito ay madali. Makakahanap tayo ng dummy corporation at ilipat ang lahat ng mga assets at pananalapi ng lihim. Ang mga pagkain ay magiging malamig kapag nabawi ito ng Sky Corporation. Dagdag pa, tinanggihan na ni Mandy ang panukala ni Prince York. Hindi ako naniniwala na ang panloob na bilog ng Sky Corporation ay siya pa rin ang mag-aalaga ng tungkol sa kanya. Ang pangunahing bagay ay hindi natin maaaring magkaroon ng isang mas mahusay na pagkakataon kaysa dito kung mawalan ng oras sa pagkakataong ito. Iniisip ni Lola Yates tungkol dito nang sa wakas, at sinabi, okay, kung gayon, gagawin natin ang bagay na ito kasunod ng ating orihinal na plano. Makukuha mo upang kontrolin ang lahat ng mga mapagkukunan ng Yates. Tandaan na maging mabilis, walang awa, at tumpak. Tumayo si Keith at ngumiti. Lola, huwag kang mag-alala, ako ang third in command ng Southlight pagkatapos ng lahat. Ang aking mga koneksyon ay maaaring mas mahusay pa kaysa kay Sheldon Xavier.
Ngayon lahat ay abala sa paghahanda para sa pagbabago ng seremonya ng pagtatanggol ng Southlight. Kukunin ko ang bagay na ito ngayon na walang nanunood. Ito ay isang nakatago na parang takip. Pagkatapos sabihin ito, si Keith at Lola Yates ay nagbago ang mukha bago sumabog sa isang tawa ng magkasama. Ang Yates ay may mahusay na mga koneksyon at suporta sa likod. Ang tanging bagay na kanilang kulang ay sapat na mga ari-arian. Sa oras na ito, kung makakakuha sila ng isang hold ng kumpanya ni Mandy para sa kanilang sarili, ang katayuan ng Yates ay tiyak na naiiba mula sa dati. Alam ni Lola Yates na ang mga leon ng Hong Kong ay nais na patayin si Prince York. Kung gayon, ang mga Yates ay maaaring makatago pa sa itaas ng mga kilusan ng Southlights kung ang plano ay mahusay na nagtatrabaho. Sa Purdue Mountain of Mordo. Ang Purdue Mountain ay ang pinakakilalang 5-star na magagandang lugar sa Mordo. Karaniwan, maraming mga pilgrim na bumababa upang manalangin. Gayunpaman, mayroong isang pinaghihigpitan na lugar sa likod ng Purdue Mountain kung saan ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring pumasok. Alam ng mga tagalabas na ito ay isang malaking nursing home kung saan ang mga tao na may mga katayuan ay may sapat na karapat-dapat na manatili. Ngunit ang katotohanan ay ang tinatawag na nursing home na ito ay isang malaking manor. Ang Jean Family of Mordo. Ang pamilyang Jean, na naglagay sa ika-9 sa gitna ng mga 10 pamilya ng bansa H, ay nabuhay dito mismo. Ang buong posterior ng Purdue Mountain ay mga gusali na dinisenyo ng mga bundok at tubig. Ang mga gusali ay dinisenyo sa mga estilo ng lugar, at may mga hardin at pavilion sa lahat ng dako. Sa sandaling iyon, sa gilid ng hagdan ng Purdue Manor, mayroong isang stretcher sa lupa, at ang taong nakahiga ay walang iba kundi si Zach Zimmer, na ang mga kamay at paa ay nasira. Samantala, si Queen Zimmer ay lumuluhod sa tabi ng stretcher na may malamig na pawis sa buong katawan niya. Mayroong 2 hanay ng mga upuan sa magkabilang panig ng side. Si Gray Jean ganap ang kanyang braso na nawala ang ekspresyon bilang siya ay nakaupo sa upuan, ang kanyang mga mata ay kumikibot ng hindi mapigilan. Gayunpaman, si Gray na karaniwan ay mabangis, kumikilos ng mahiyain tulad ng isang daga na nakilala ang isang pusa, hindi mapangahas na gumawa ng tunog. Matapos ang isang mahabang panahon, ang tunog ng mga yapak ay narinig sa pasukan ng gilid ng hall. Sa susunod na sandali, ang mga kurtina ay binuksan sa magkabilang panig na may isang matikas na kagandahan na lumalakad sa loob. Siya ay may isang mataas na katawan tulad ng isang modelo. Kahit na may nakalagay na pampaganda sa kanyang mukha, hindi ito maaaring masakop ang kanyang Diyos tulad ng kagandahan. Ang babaeng ito ay may kagandahan ng isang engkanto. Ang sinumang tao ay mauutol sa pagsasalita sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Ngunit ang isang walang takot tulad ni Gray ay hindi maglakas loob upang tingnan ang babaeng ito sa lahat. Sa katunayan, siya ay tumayo kaagad kapag siya ay pumasok. Ibinaba niya ang kanyang ulo habang hinahawakan ang kanyang masakit na kamay bago sabihin, "Pagbati, ang aking batang kapatid na babae." Ang babae ay pinangalanan na si Hannah Jean at ang desisyon ng henerasyong ito sa pamilyang Jean ng Mordo. Kahit na hindi siya ang prinsesa, ang kanyang katayuan ay maaaring sinabi na nasa parehong antas ng prinsesa. Si Hannah ay nakaupo sa royal chair habang tinulungan siya ng isang tao sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang takong at paglalagay ng scarf para sa kanya. Habang nakahilig patagilid sa royal chair, si Hannah ay nagsalita sa isang nakaka-relax na paraan. "Narinig ko na sa oras na ito nang naglakbay ka sa Southlight, hindi lamang hindi mo inanyayahan si Senior Oscar Armstrong pabalik dito, nawala mo rin ang braso mo doon." Si Gray ay kinagat ang kanyang ngipin, "Maliit na kapatid na babae, hindi sa hindi ko kaya hindi isang mas matandang kapatid na lalaki, ngunit ang kalaban ay masyadong malakas." Kahit na ang mga Yorks ng Southlight ay nabangkaruti niya, si Prince York ay talagang iba. Si Hannah ay may mahiwagang ngiti sa kanyang mukha habang sumagot siya, "Totoo yan. Isang tao na maaaring lumikha ng $1 bilyong na kumpanya mula sa wala sa lahat ng kanyang sarili ay talagang iba siya. Ngunit, iyan ang nasa mata ng ibang tao. Hindi mo ba napapahiya ang pagsasabi ng ganoong bagay para sa isang taong ipinanganak sa Jean na pamilyang Mordo?"
Si Gray ay labis na nagpapawis habang siya ay mabilis na sinabi, "Maliit na kapatid na babae, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Mangyaring bigyan ako ng pangalawang pagkakataon." Sagipin ko ang dignidad ng Jean family sa oras na ito. Si Hana ay tumawa ng mahina. Hindi na kailangan para sa ngayon. Kahapon, may mga balita mula sa ninuno ng pamilya na kulang ang mga tao doon. Kaya, dalhin ang 2 piraso ng basura at pumunta doon. Pagkatapos ng pagpunta sa ninuno na lupa, magsikap ng husto. Siguro sa susunod na oras kapag ikaw ay lumabas, ako ay magkakaroon pa ng tuhod bago ka. Ang pagdinig sa salitang ninuno ng lupain, na ginawa ang noo ni Gray na puno ng malamig na pagpapawis ngunit ang mga patakaran ng pamilyang Jean ay mahigpit. Si Gray ay hindi pinapayagan na pumunta laban sa alinman sa mga ito. Halos agad, ang seguridad ay lumitaw at kinaladkad si Gray at ang iba pang 2 sa labas. Ito ay parang hindi narinig ni Hana ang mga ito ay sumisigaw. Nagkaroon ng isang larawan sa kanyang kamay na may iba maliban kay Harvey York dito. Harvey York, Prince York. Bukod sa ito, anong uri ng iba pang katayuan ang iyong hawak? Si Hana ay ngumiti ng kaakit-akit. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong mga idol sa patuloy sa pagsuporta sa ating YouTube channel JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 110. Sa Buckwood. Ang balita na ang pinuno ng tagapagturo at si Oscar Armstrong ay darating sa pagbabago ng pagtatanggol sa depensa ng Southlight ay alam ng lahat. Narinig na kahit na ang hukbo ng Southlights ay nasa sabik. Ang punong tagapagturo ay ang alamat ng hukbo, ang buhay na alamat. Nais ng hindi mabilang na mga sundalo na makita ang kanyang tunay na mukha ngunit nabigo sila. Sino ang hindi makaligtaan ng pagkakataon tulad nito sa kanilang buhay? Si Senior Oscar nandoon, ang hitsura ng duo ay hindi magiging kasing simple ng isa kasama ang isa ay katumbas ng 2. Kahit na si Chris Leo ay nagsisimula upang masabik. Sa oras na ito, kung makilala ko ang punong tagapagturo, marahil kami bilang liyes ng Hong Kong, ay magagawang gamitin ang pagkakataong ito upang lumakad sa iba pang 3 pangunahing mga pamilya sa ilalim ko. At makakakuha ako ng hakbang sa kay Quinton York hanggang sa siya ay mamatay din. Si Keith Yates ay masigasig at sabik din. Kung namamahala ako sa punong tagapagturo bilang aking likod at suporta, kung gayon ay hindi ito magiging isang panaginip para sa akin na maging unang in command ng Southlights. Kahit na ang 2 ito ay nasa sabik na dito, walang kailangang ipag-alala ang iba. Sa puntong ito, ang imbitasyon card para sa pagbabago ng seremonya ng pagtatanggol ay itinulak sa isang langit na taas ng presyo. Maraming tao ang gustong magbayad ng milyon-milyong dolyar upang sakupin ang pagkakataong ito upang makilala ang punong tagapagturo. Ito ay tiyak na isang pagkakataon sa isang buhay. Hindi magkakaroon ng mas maraming pagkakataon na tulad nito kung napalampas nila ito. Kasabay nito, sa ospital. Si Mandy ay isang taong hindi mapakali. Pagkalipas ng 3 araw sa ospital, ang kanyang katawan ay halos nakuhang muli ng husto, at siya ay handa na bumalik sa trabaho muli. Ngunit ang sitwasyon na nahaharap sa pamamagitan ng kumpanya ay naiiba muli. Bago ito, ang Silver Nimbus Enterprise na kumpanya ay isang gitnang laki ng isa na may ilang mga manggagawa, higit pa sa 10 sa kanila, at kahit na ang opisina ay hindi malaki. Ngunit pagkatapos ng proyekto ng Silver Nimbus Mountain Resort ay naging sikat, alam ni Mandy ang kanyang pagkakataon ay darating. Kinailangan niyang kunin ang pagkakataong ito upang mapalawak ang saklaw ng kumpanya at subukan na magkaroon ng ilang higit pang mga piraso ng lupa. Ito ay isang pagkakataon para sa Silver Nimbus na kumpanya upang maging sikat, at hindi niya nais na makaligtaan ito. Ngunit upang mapalawak ang kumpanya, kailangan niyang kumalap ng mas maraming tao at makahanap ng mas malaking block ng opisina. Si Mandy ay abala sa paggawa sa sarili. Alam ni Harvey ang tungkol dito habang siya ay tumawa. Ang aking asawa, ay hindi gumagalaw ang iyong sarili tulad nito. Kailangan mo lamang maging responsable para sa bagay ng pangangalap. Dahil iyon ang pinakamahalagang elemento ng kumpanya, ang mga elite ay ang pangunahing produktibong puwersa. Tulungan kita sa pagsusuri ng bagay sa bagong block ng opisina. Talaga,
Si Mandy ay nalulugod lamang. Talagang na-overload na siya sa trabaho. Mahusay ito kung makakatulong si Harvey. Si Harvey ay nahuhulog, tama iyan. Susubukan kong lumipat ka sa bagong tanggapan ng opisina bukas. Bukas. Hindi ka pupunta sa pagbibiro para sa akin, hindi ba? Si Mandy ay nahuhulog. Hindi niya gusto ito kung iyon ang kaso. Si Harvey ay tumawa. Siyempre hindi. Dapat itong maging ang pinakamagandang lugar kung ito ay para sa aking asawa. Tinitiyak ko sa iyo, magiging pinakamahusay na lokasyon. Nang marinig ito, ang mukha ni Mandy Zimmer ay nasa kawalang paniwala. Sinubukan niyang humingi ng impormasyon ng ilang sandali ngayon. Mahirap makahanap ng bloke ng opisina sa isang mahusay na lokasyon. Nang sa wakas ay natagpuan niya ang isa o dalawang blokeng opisina, hiniling ng mga may-ari ang langit na taas ng presyo sa sandaling alam nila na si Mandy ay ang CEO ng Silver Nimbus Company. Dahil dito, nag-aalala si Mandy na nakalimutan niyang kumain. Sino ang nakakaalam na sinabi ni Harvey na maaari niyang lubos na malutas ang problemang ito? Walang magkamali kung makinig ka sa akin. Ang iyong asawa ay hindi na kaya, ngunit kung gaano kahirap ito upang makahanap ng bloke ng opisina. Si Harvey muli ay tumawa. Sa pagtingin sa kanyang determinadong pagpapahayag, naisip ni Mandy ang tungkol dito bago na ang pagpupersige na lagi niyang nais para sa kay Harvey na maging isang mas mahusay na tao. Ito ay isang mahusay na pagkakataon sa pagsasanay upang magkaroon siya ng isang bloke ng opisina. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1011. Ang paghahanap para sa isang gusali ng tanggapan ay hindi malaki o hindi maliit na isang gawain. Hindi ginamit ni Harvey York ang Sky Corporation na koneksyon alinman. Sa halip, tinawag niya si Tara Lewis pagkatapos mag-isip tungkol dito. Tara, nasa negosyo ka sa real estate. Mangyaring tulungan mo akong malaman kung mayroong anumang hindi nagamit na tanggapan ng gusali sa gitna ng Buckwood City para ibenta. Ha? Ano ang hinahanap mo? Nagtataka si Tara. Hindi ba sumikat ang kumpanya ni Mandy kamakailan? Siya ay hindi magtatagal sa pagkakataong ito upang mapalawak ang saklaw ng negosyo at kumalap ng mga taong may talento. Kaya, nais kong bumili ng isang gusali ng opisina para magamit niya. Sagot ni Harvey ng casual, sa kabilang panig ng telepono, nanatili si Tara na tahimik ng matagal. Nagsisisi ulit siya kung hindi siya kumilos ng higit sa harap ni Harvey o hinabol lang si Harvey noon, siya ba ay magkaroon din ng mabuting asawa. Itinapon ni Tara ang hindi makatutuhanang mga saloobin sa kanyang isipan pagkatapos ng buntong hininga. Sinabi niya pagkatapos, huwag kang mag-alala, ikaw ang aking dating kaklase. Tiyak na tutulungan kita sa ganito. Nagsimulang tumawag si Tara matapos mag-hang up ng telepono. Kailangan niyang aminin na ang pagiging sales manager ay hindi lamang pinapagana siya ng Gardens Residence na gumawa ng maraming pera ngunit nakakakuha din ng maraming koneksyon. Natukoy ni Tara na malapit sa isang gusali ng tanggapan. Ang Buckwood Tower ay walang laman sa pamamagitan ng maramihang mga katanungan. Ang lugar na ito ay isang sentro ng komersyal, na napapaligiran ng mga gusali ng tanggapan at mga high-end na shopping mall. Wala sa mga kumpanyang nagpapatakbo sa lugar na ito ay ordinaryo. Masasabi na ang lugar na ito ay tiyak na angkop sa kay Harvey na mga kinakailangan. Matapos niyang tawagan si Harvey, pumayag ang dalawa na pumunta sa komersyal na sentro sa hapon. Pagdating niya sa lugar na iyon, pagkatapos kumuha ng ilang sulyap sa labas, tumanggo si Harvey sa kay Tara at sinabi, hindi masama. Nang maglaon, tinawag ni Tara ang boss ng gusali ng tanggapan. Di nagtagal, ang dalawa ay dumating sa opisina ng boss, si David Bowie. Si David ay mga 50 taong gulang. Siya ay may isang malaking tiyan, at kalat-kalat na buhok, at isang maputlang mukha. Tila, siya ay isang mangginginom na lasinggero at malibog. Gayunpaman, ang matandang ito ay hindi alam ang kanyang sarili. Medyo lumiwanag ang kanyang mga mata nang maglakad si Tara sa kanyang harapan. Pagkatapos ng lahat, si Tara ang isa sa pinakamagandang babae sa paaralan. Kahit na siya ay may suot na propesyonal na kasuotan ngayon,
hindi niya maitago ang kanyang payat na figure at magandang mukha. Si David ay naging isang maliit na hindi mapigilan sa sandaling nakita niya si Tara. Gayunpaman, siya ay higit pa sa isang maingat na pagkatao. Wala siyang sinabi kahit kailan. Sa halip, siya ay ipinakita ang dalawa sa paligid ng gusali ng tanggapan na may ngiti. Dapat nilang aminin na ang gusaling ito ng tanggapan ay kahanga-hanga. Naiwan itong hindi nagamit dahil ang upod dito ay napakamahal, walang makakaya. Ngunit bukod sa pagiging medyo mas mahal, itong lugar ay may iba pang mga pagkukulang. Gayunpaman, nais ni Harvey na bilhin ito, hindi umupo dito. Pareho kayo, narinig ko na nais mong bilhin itong gusali ng opisina. Gusto mo bang pumunta sa aking tanggapan at magkaroon ng kaunting pag-uusap? Nakangiti si David, at tila walang tiyaga siya. Tahimik siyang kumuha ng isang maliit na asul na tableta ngayon, at ngayon tuwang-tuwa siya. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niya ang magandang babae na katulad ni Tara. Kailangan niyang magtagumpay kahit ano pa man ngayon. Ayon sa kanyang ideya, kung makatulog siya sa kanya ng isang beses, kaya niyang bahagi na may 10 taon ng kanyang buhay. Ngumiti si Tara, at sinabi ni David pagdating nila sa opisina, "Kapwa mo rin alam na ang lugar na ito ay ang pinakamaunlad na sentro ng komersyal sa Buckwood. Kailangan kong banggitin na ang mga gusali ng tanggapan dito ay magastos. Kung nais mong bumili, maaari kitang bigyan ng diskwento, $777 milyong. Walang naramdaman si Harvey nang sabihin ito ni David bilang presyo, ngunit nagbago ang ekspresyon ni Tara. Tinansya na ni Tara Lewis ang halaga nitong gusali ng opisina bago dumating. Kung ang gusali ay tinansya ayon sa pinakamataas na presyo sa industriya, nagkakahalaga lamang ito ng $310 milyong. Gayunpaman, nais ng taong ito ng $777 milyon sa lalong madaling panahon nang binuksan ang kanyang bibig, na higit pang mahal kaysa sa halaga ng merkado. Nakakatawa, ito ay overpriced. Alam ni Harvey na ang presyo ay talagang hindi naaangkop matapos makita ang ekspresyon ni Tara. Siya ay ngumiti sa sandaling ito at sinabi, "Sir Bowie, tayo ay negosyante. Pinahahalagahan natin ang integridad. Ang presyo na ito ay masyadong katawa-tawa, hindi ba? Bagaman mayaman siya, tiyak na hindi siya maikli sa halagang ito. Gayunpaman, hindi siya maaaring lokohin, tama." Pinahid ni David ang kanyang mga mata at sinabi, "Kung nais mo maghanap ng murang gusali ng tanggapan, maraming nasa labas sa lugar na ito. Ang lokasyon na ito ay mabuti, kaya mataas ang presyo. Gusto kong ibenta ito sa iyo sa isang mas mababang presyo, ngunit hindi ko." Sinabi ni Harvey, "Gusto talaga namin ito. Ngunit ang $777 milyong para sa gusaling ito ay sobrang overpriced." Sa gilid, ngumiti si Tara at sinabi, "Sir Bowie, mangyaring gawin mo akong bigyan ng pabor. Paano ang tungkol sa pagsunod sa halaga sa merkado?" Maingat na tiningnan ni David si Tara nang narinig ito. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi, "Okay, kaya kung bigyan ka ng pabor. Ngunit kailangan mong makipag-ayos sa akin tungkol sa presyo ng walang pag-asa. Tulad ng para sa iyo, ang iyong paraan ay hindi maganda. Hindi ako interesado sa pakikipag-usap sa iyo." Muling sinulyapan ni David si Harvey ng kasuklam-suklam. Talagang nais ni Tara na tulungan si Harvey. Tumango siya kung kailan narinig niya iyon at sinabi, "Okay, Sir Bowie. Kakausapin kita tungkol dito." Ngumiti si David at sinabi, "Okay, mangyaring pumasok, at pwede tayong mag-usap." Sa sinabi nito, lumakad si David sa opisina, tulad ng malapit nang sumunod si Harvey. Sumimangot si David at sinabi, "Hindi ko ba sinabi ito? Bastos ka, mangyaring pumunta ka sa labas. Kung hindi, hindi ko ibebenta ang lugar na ito sa iyo." Paano mapanood ni David si Harvey na sumira sa kanyang kabutihang sandali? Hindi ito napansin ni Tara at tumango. "Harvey, pakiusap, lumabas ka muna sa labas at hintayin mo ako. Minsan ang negosyo sa industriya na ito ay talagang hindi angkop na pag-usapan sa publiko. Magtiwala sa akin. Ako ay kaya ko itong hawakan." Kahit na naramdaman ni Harvey na hindi nagaanong ang bagay ay tama,
Hindi niya inakala na may manggahas na manggulo sa ilalim ng kanyang ilong. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palabas ng opisina. Agad na isinara ni David ang pintuan matapos umalis si Harvey. Nagbago ang kutis ni Tara matapos makita ang eksenang ito. Sinabi niya, "Sir Bowie, ano ang tungkol sa lahat?" Lumakad si David sa sofa at umupo kasama ang ngiti sa mukha niya. "Anya, takot lang ako doon na ang walang kabuluhan na iyon ay papasok at masisira ang ating magandang oras." Nasimangot si Tara at sinabi, "Sir Bowie, bumalik tayo sa negosyo. Ang bawat tao'y nagtatrabaho sa industriya na ito. Dapat alam mo na ang iyong gusali ng tanggapan ay nagkakahalaga ng $310 milyong lamang. Ang $777 milyong ay labis. Ikaw ay ginagawa itong mahirap para sa akin. Gusto ko talaga bilhin ang lugar na ito. Maaari mo bang bigyan ako ng pinakamahusay na presyo? Upang maaari tayong magtulungan." Ibig sabihin ni David, "Miss Lewis, dahil sinabi mo na ang $310 milyong na presyo, pagkatapos ay gawin natin itong $310 milyong ngayon. Tiyak na magagawa ko. Teknikal din itong pagtulong sa iyo. Pagkatapos hayaan mo muna akong pasalamatan ka, Sir Bowie." Si Tara ay hinayaan ang isang buntong hininga ng kaluwagan. Una niyang naisip na si David ay patuloy na humahawak sa presyo. Hindi niya inaasahan na bababaan niya ang presyo. "Huwag mo muna akong pasalamatan. Pinigyan kita ng isang pabor at tumulong sa'yo. Dapat mo ring ibalik sa akin ang pabor, tama?" Malalim na sinabi ni David, kahit na may masamang pakiramdam si Terry tungkol dito, siya pa rin ay nagsabi, "Sabihin mo lang sa akin, Sir Bowie. Hanggat nasa loob ito ng aking kakayahan, gagawin ko ang lahat." "Ha, tingnan mo ang sinabi mo. Pareho tayong kailangang maging komportable sa bagay na ito. Hindi mo kailangang pumunta sa lahat." Sumagot si David ng malabo at pagkatapos ay tumayo. "Ano?" Medyo nalilito si Terry Lewis. Hindi niya magawang maunawaan kung ano ang ibig niyang sabihin sa tugon na iyon. Sa pagtingin sa kanyang kaakit-akit na hitsura, si David Bowie ay hindi ito makakatulong. Tumawa siya at sinabi, "Miss Lewis, hindi mo ba naiintindihan ang ibig kong sabihin? Ilang taon na akong nagdiborsyo, at wala akong isang bagong relasyon dahil hindi ko magawang makahanap ng isang angkop na kasosyo. Ang aking mga gabi ay may posibilidad na malungkot ngayon. Miss Lewis, mangyaring tulungan mo akong malutas ang problemang ito." Gamit nito, binuksan ni David ang pintuan sa loob. Sa loob ay isang silid na nilagyan ng kama sa loob. "Halika na. Pagkatapos nito, pipirmahan ko ang isang kontrata sa iyo at ibenta ito sa iyo ng $310 milyong. Si David ay natawa at sinabi, na may isang walang tiyaga at libog na hitsura. "Sir Bowie, ang gayong biro ay hindi nakakatawa." Ang mukha ni Tara ay labis na kakilakilabot. Marami siyang nakakasalamuhan ng mga tao sa lipunan nitong taon. Marami lamang ang mga taong nais na tumama sa kanya. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay mga maginoo. Sila ay naghahanap lang ng isang pagkakataon upang habulin siya. Ang mga taong iyon ay susuko pagkatapos nilang tinanggihan. Lahat ay sibilisado. Walang nais upang mawala ang kanilang karangalan para sa ganitong uri ng bagay na walang kabuluhan. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na gagawin ni David na maging walang kahihiyan ngayon. Gumawa pa siya ng ganyang kahilingan habang pinag-uusapan ang tungkol sa negosyo. Marahil ay alam na ni David na ang tanggapan na itong gusali ay nagkakahalaga ng $310 milyong. Sinadya niyang itinaas ang presyo upang ebanta siya. Hindi binuksan ni David ang kanyang sinturon sa sandaling ito at lumakad ng mas malapit sa kay Tara ng ilang hakbang. Pagkatapos ay sinabi niya na may ngiti, "Miss Lewis, lahat ng bagay sa mundong ito ay may presyo, kabilang ang mga kababaihan. Kung sa palagay mo na ininsulto kita, kung gayon nangangahulugan ito na ang presyo na ibinigay ko ay hindi sapat na mataas. Paano ito? Personal kong bibigyan ka ng isa pa $777,000 na diskwento maliban sa $467 milyong na diskwento. Pag-isipan mo ito, gaano kakahalaga? Kahit na ang mga diamante ay hindi kasing halaga mo.
Patuloy na umatras si Tara hanggang sa sumayad ang kanyang katawan laban sa dingding. Pagkatapos ay sinabi niya ng malamig, "David, kung ikaw ay sinabi na nagkaroon ka ng isang pagkakataon upang habulin ako, baka ipinangako mo pa rin." Gayunpaman, hindi ako kailanman sasang-ayon sa tulad ng isang walang kahihiyang kahilingan. Sa tingin mo ba ay tanga ako? Hindi mo ba iniisip na hindi ko kayang sabihin? Sinadya mong itaas ang presyo para ibanta mo ako. Tumango si David at sinabi ng isang ngiti, "Oo, ginawa ko ito ng may layunin. Kung hindi ka sumasang-ayon, ipinangako ko na may blacklist ka sa industriya ng real estate sa Buckwood mula ngayon. Hayaan ang pagbili ng isang gusali ng opisina. Sa aking mga koneksyon, na may isang solong salita lamang mula sa akin, maaari kang mawalan ng trabaho. May iwan kang wala. Kung nais mong sumang-ayon sa aking kahilingan o sasalungat, mas mahusay mong isaalang-alang ito ng mabuti." Natigilan si Tara, hindi niya inisip na walang kahihiyan si David tulad ng isang lawak. Pinipilit niyang pilitin siya, kailangan niyang sumang-ayon dito. Gayunpaman, mula noong nagtapos si Tara, kahit na marami ang mga lalaki na sumunod sa kanya, hindi pa siya nakakasama sa relasyon dati. Kahit na matapos na matugunan si Harvey, mayroon siyang iba pang mga saloobin. Sa sandaling ito, paano siya papayag na hayaan siyang unang beses na magamit sa naturang lugar? Lamang kapag sinusubukan ni Tara na maghanap ng paraan, sa ganitong sandali, ang gamot na inimam ni David ngayon ay yumapekto na. Hindi niya ito makontrol, para siyang isang gutom na tigre na sumugod. "Halika rito at maging akin." Si David ay mukhang nakakatakot sa sandaling iyon, naniniwala siya na walang magagawa sa kanya matapos siyang matulog kasama si Tara. Maaari niya ring gamitin ito upang pilitin si Tara at hayaan siyang maging kanyang pangmatagalang kasintahan, tulad ng tungkol kay Harvey. Hindi niya ito sineseryoso. Ito ay dahil nakaayos na siya ng iilang mga thugs upang makitungo kay Harvey. Naramdaman ni David Bowie na inayos niya ang lahat ng maayos. Boom! Sa sandaling ito, bigla, isang malakas na ingay ang nagmula sa pintuan ng opisina. Ang saradong pintuan ay sinipa ng malakas at bumukas sa sandaling ito. Si David, na nasa loob ng opisina, ay nahuli, na bigla rin si Tara. Alam niya na si Harvey York ay kamanghamanghang, ngunit hindi niya naisip na siya ay kamanghamanghang dito. Ito ba ay isang bagay na magagawa ng isang tao? Sa sandaling ito, si Harvey ay naglalakad na at dumating sa harap ni David. Tulad ng para sa ilang mga thugs, nakahandusay na sila sa lupa. Sampal, sinampal ni Harvey si David sa mukha hanggang sa siya ay itinapon pabaligtad, at pahagupit na tumama sa dingding, at 7 ngipin niya ay nahulog. "Ikaw, gaano kakatapang na sinaktan ako? Alam mo ba kung sino ako? Alam mo ba kung sino ang aking benefactor? Patay ka. Ipinapangako ko na magtatapos ka ng masama." Nasanay si David na mayabang. Kahit na siya ay nahulog sa sandaling ito, itinuro pa rin niya si Harvey at sumigaw. Tumawa si Harvey. "Matagal na mula nang marinig kung may nakikipag-usap sa akin ng ganito. Gusto kong makita kung gaano kakilakilabot na magtatapos ako. Mayabang. Huwag umalis kung mayroon kang mga bayag. Tatawag ako ng isang tao ngayon." Paulit-ulit na sumulyap si David. Kinuha niya ang kanyang telepono sa susunod na sandali at mabilis na nakadial ng isang numero. Pagkatapos ay yumuko siya at sinabi, "Kapatid na Seanville, ako ito, si David. May lumilikha ng gulo sa aking baluarte at kahit na ang taong ito ay tumama sa akin. Dapat kang lumapit at magsalita para sa akin." Oo. "Hihintayin kita dito." Pinatong ni David ang kanyang telepono at tumingin kay Harvey ng malamig pagkatapos magsalita. "Patay ka. Ang aking malaking kapatid ay darating na ngayon. Masisiguro ko sa iyo na lalabas kang nakahiga sa stretcher ngayon." Pagkatapos nito, pinalabas ni David ang madugong laway sa lupa. Pagkatapos ay tinitigan niya si Tara at sinabi, "At ikaw, Peach, bibigyan kita ng isang pabor, ngunit hindi mo nais ito. Gaano kakatapang nagpapanggap na walang kasalanan at dalisay. Sasabihin ko sa iyo, dapat masaya ako sa iyo ngayon.
Biglang naging mapotla ang mukha ni Tara nang sabihin niya ito. Kahit alam niyang mataas ang katayuan ni Harvey at mayaman siya. Gayunpaman, tinawag na ngayon ni David ang tao mula sa mga kalye. Sa harap ng mga taong iyon, ang mga malalaking kamao ay ang ganap na prinsipyo. Hindi nila pakinggan ang alinman sa iyong mga walang kaparirikan na salita. Napangiwi si Teres sa sandaling matapos ang pag-iisip kung paano siya magtatapos. Ang ekspresyon ng mukha niya ay sobrang kakilakilabot. Sinisikap ni David matapos makita ang ekspresyon ni Tara. Ano? Peach, ngayon lang natatakot ka. Pinabalaan kita. Sampal. Kinuha na ni Harvey ang ashtray sa mesa at agad na sinampal ito sa kanyang mukha bago siya maaaring matapos ang pagsasalita. Bakit maraming bagay kap ang sinasabi na walang kaparirikan? Hindi ka maaaring maging tahimik. Tumahimik ka. Si Harvey ay mukhang naiinis. Ikaw, hinawakan ni David ang kanyang pagdurugo sa noo at nanginginig ng higit sa. Tapos ka na. Tiyak na patay ka ngayon. Huwag umalis kung mayroon kang mga bayag. Walang pakialam si Harvey, kailan ko sinabi na ako ay aalis. Naghihintay pa rin ako sa iyo na ibenta ang lugar na ito sa akin. Gusto mo pa bang ibenta ko ang lugar na ito? Ano ka, nananaginip ng gising tungkol sa bagay na ito? Paulit-ulit na sinulyapan ni David, nang hindi nakikita si Harvey na umalis. Sa sandaling ito, nagmula ang isang pagmamadali na mga yapak sa labas. 12-dosenang mga tao ang dumating sa pinangyarihan. Ang isang pangkat ng mga thugs ay mabilis na pumasok sa opisina. Lahat mayroon silang mga tato sa kanilang mga katawan at lahat sila ay mukhang malupit. Brother Sean Beale, nandito ka na. Walang hiya si David na sumugod. Kabanata 115. Di nagtagal, isang lalaki na may Burda na shirt at isang tabako sa kanyang bibig ang pumasok. Sinabi niya habang naglalakad siya, David, ikaw palagi ay tinatrato ako na may paggalang. Itatago ko rin ang aking salita, tutulungan kitang alagaan ang bagay na ito. Ngunit dahil narito ako, hindi mo ako papayagang bumalik na walang dala sa kamay, tama. Ang taong ito ay si Sean Beale, isa sa mga malalaking gang boss ng mga kalye sa Southlight. Ang kalapit na lugar ay kanyang teritoryo, upang maging mapurol. Siya rin ang nagbabantay kay David. Sa sandaling ito, nagmamadali si David na kumuha ng tumpok ng cash at sinabi, Brother Sean Beale, mula sa iyo dahil nandito ang mga kalalakihan, ang kanilang pagsisikap ay hindi magiging walang kabuluhan. Mangyaring dalhin ito, ang kasiyahan ay lahat ng akin. Ibinigay niya ang tumpok ng cash habang nagsasalita. Kinuha ito ng isa sa mga tauhan ni Sean Beale at tumango kay Sean. Sinabi ni Sean na walang malasakit, kaya David, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Itinuro ni David sa direksyon si Harvey at sinabi, Brother Sean, ito ang tao. Hindi lang niya sinira ang aking magandang oras, ngunit sinampal niya rin ako. Una nang sumulyap si Sean kay Tara. Ang kanyang mga mata pagkatapos ay kumikinang, at tinanong niya, ito ba ang iyong mabuting bagay? Agad na naintindihan ni David ang sitwasyon. Bagaman medyo ayaw niya sa sandaling ito, siya pa rin ay hinaplos ang kanyang mga ngipin at sinabi, Brother Sean, kung gusto mo siya, maaari ka munang maglaro sa kanya. Magpapatuloy ako pagkatapos kung sapat ka ng masaya. Natigilan si Tara dito, marami siyang nakitang mga taong masungit. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang tao na walang kahihiyan bilang si David. Inabot ni Sean ang kanyang kamay at tinapik ang mukha ni David ng may kasiyahan. Malamig niyang sinabi, halika rito. Pumunta at sirain ang babaeng iyon. Maliit na batang babae, nais mong gagawin sa iyong sarili, o gusto mo akong payagan ng isang tao na sisira sa iyo? Tila, sina Sean at David ay magkatulad na uri ng mga tao. Mamamatay ako. Mapotla ang mukha ni Tara at puno ng kawalan ng pag-asa. Nag-isip niya na, mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa mapahiya. Sa sandaling ito, si Harvey, na nakasandal lang sa sofa, sa wakas ay itinaas ang kanyang ulo at sinabi ng walang malasakit. Sean, kung luluhod ka sa lugar na ito ngayon, hahayaan kitang umalis. Agad na naging tahimik ang eksena matapos itong marinig.
Ang mga thugs ay hindi makapaniwala, si Brother Sean ay isang malaking boss sa mga lansangan, at sa kanyang katayuan ay ang pangalawa ay wala. Maraming malalaking pamilya at malalaking kumpanya din ang kailangang ipakita sa kanya ang ilang paggalang. Maging ang mga tao mula sa Buckwood Police Station ay kailangang magalang kapag nakilala nila si Sean. Gayunpaman, ang maliit na brat na ito ay inutusan si Brother Sean na lumuhad sa lugar na iyon. Ang taong ito ay naghahanap ng kanyang sariling kamatayan. Pagod na ba siya sa buhay? Ang unang ilang mga thugs ay nanggigil sa ngayon. Ang nangunguna ay sinabi, "Little brat, wala ka sa iyong isip. Babasagin ko ang iyong mga paa. Makikita ko kung maglakas loob kang makipag-usap ng walang kaparirikan." Ang thug na ito ay sumugod sa harap ni Harvey habang nakikipag-usap, at sinusubukan niyang hilahin siya sa kwelyo. Ngunit sa susunod na sandali, mukhang malamig si Harvey at sinipa siya. Boom! Ang katawan ng thug na ito ay lumipad at direktang hamampas sa pader. Pagkatapos, pinakawalan niya ang isang hiyaw tulad ng isang kinatay na baboy. Si Harvey lang ang sumipa sa kanya at sinira na ang kanyang mga buto-buto. Ang eksenang ito ay nagulat ang lahat sa opisina, bagaman ang mga thugs ay mula sa mga kalye at nasanay na makita ang buhay at kamatayan. Pinagpapawisan pa rin sila nang makita nila ang eksenang ito. Gaano kalakas ang sipa na ito? Nabigla rin si Tara na lampas sa kanyang paniniwala nang makita niya ang eksenang ito. Nasa kanya ba si Harvey? Hey, kung paano mo hinawakan ang mga kalalakihan ni Brother Sean? Ikaw ay kasing patay na. Paninisi ni David. Si Harvey ay isang patay na tao sa isip niya. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 1016. Hinawakan ni Sean Bill ang kanyang kamay sa sandaling ito at nagbuga ng usok ng kanyang sigarilyo. Kawili-wili. Walang nang ahas upang maging mapagmataas sa harap ko sa loob ng maraming taon. Isusulat ko ang dalawang salita, si Sean Bill, ay baligtad kung hindi ko personal na masira ang iyong mga kamay at binti. Naglakad si Sean sa harap ng karamihan habang nakikipag-usap. Si David Bowie ay nanggigil na kay Harvey York, ikaw talagang pinamamahalaang upang mapahamak ka ni Brother Sean. Patay ka ngayon. Napabuntong hininga si Terry Lewis sa kanyang puso at walang malay nais na hamarang sa harap ni Harvey. Naramdaman niya na tapos na ang lahat. Maaaring kailanganin niyang mamatay kasama si Harvey ngayon. Pagkatapos, nang makita ni Sean ang mukha ni Harvey ng malinaw, ang kanyang tuhod ay lamambot, at agad siyang napaluhod sa harap ni Harvey. Ang eksenang ito ay ginawa ang lahat na nabaliw, si David ay natulala. Napanganga din si Tara, lahat ng mga kalalakihan ni Sean ay tulala din. Ang eksenang ito ay hindi mukhang makatutuhanang. Ito ay tulad lamang ng isang panaginip. Ang masama at mabangis na si Sean Bill, ang malaking boss mula sa mga kalye, talagang lumuhad kay Harvey. Ang buong lugar ay tahimik na tahimik. Walang nang ahas na magsalita. Tumingin si Harvey kay Sean na may kalahating ngiti at sinabi ng malamig, "Naaalala kita." Si Sean ay nagpakita ng isang ekspresyon na mas masahol pa kaysa sa pag-iyak matapos marinig ang mga sinabi ni Harvey. Ang taong ito ay, naalala pa rin siya. Hanggang ngayon, naalala pa niya ang ekspresyon ni Leon Silva sa harap ng taong ito. Iyon ang lalaking kilala bilang si Prince York. Sa huli, lumuhad din siya sa harap nito. Bukod dito, ang hari ng mga kalye, si Ryan Gotti, tila inalis ng taong ito at pinalitan ng kanyang mga tauhan sa posisyon na iyon. Ngayon, talagang hinimok niya ang taong ito. Inaasahan talaga ni Sean na maaari siyang matumbok ng kidlat mula sa langit at namatay. Ito ay masyadong nakakatakot, bumalik si David sa kanyang katinuan sa sandaling ito. Siya pagkatapos ay walang malay na sinabi, "Brother Sean Bill, siya ay basura. Ang basura na nangangailangan ng isang babae upang maprotektahan siya. Bakit nakaluhod ka sa kanya? Ikaw, lumuhad ngayon din." Galit si Sean. Umangon siya sa sandaling ito at sinipa ang mga paa ni David, napaluhod siya sa sakit. Lahat lumuhad ngayon. Galit na galit si Sean sa sandaling ito. Ang ekspresyon niya ay nakatago.
Tila hindi siya makapaghintay na pupunta sa pagpatay. Agad na nagpalitan ng tingin ang mga thugs na iyon kung kailan nakita nila ang eksenang ito. Sa susunod na sandali, ang mga tunog ng mga tuhod na tumama sa sahig ay maaaring marinig. Lumuhod ang lahat ng mga thugs, ang bawat tao ay nagsimulang magtaka kung ano ang pagkakakilanlan ni Harvey, na maaaring hayaan ang sikat na Sean Bill na lumuhod nang makita siya. Nagbago ang tingin ni Teres sa sandaling ito, gaano ka misteryoso ang taong ito. Gaano kalakas siya, hindi niya kailangang gawin, nakaupo lang siya doon. Ang malaking boss mula sa mga lansangan ay wala ring oras upang mag-atubiling at tumaas ang ulo sa kanya. Ito ang pangalawang beses, tama. Nagsalita si Harvey sa kalooban. Lumuhod ulit si Sean sa lupa. Halos ang mukha niya ay nakasayad na sa lupa. Oo, ito ang pangalawang beses na ako ay lumitaw sa harap mo. Si Sean ay nauuto. Pagaman siya ang malaking boss sa mga lansangan, naramdaman niya na siya ay isang talunan sa sandaling ito, at ang kanyang kabuoang katawan ay nanginginig. Kung gayon, paano natin malulutas ang bagay na ito? Si Harvey ay mahinahon na sabi, mangyayari ang lahat ayon sa nais mo. Nanginginig si Sean, iiwan lang ang isang bagay. Ngunit huwag marumihan ang lugar na inuupuan ko. Sabi ni Harvey nang walang pakialam. Oo. Matapos ang pagsasalita, malakas na hinawakan ni Sean ang kanyang kaliwang index na daliri, hinayla ito pabalik, at sinira ito sa lalong madaling panahon pagkatapos. Ang malamig na pawis ni Sean Bill ay bumagsak sa kanyang noo. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na sumigaw o gumawa ng anumang tunog. Sa halip, sinabi niya sa isang malamig na pawis, ipapakain ko ang aking daliri sa aso pagkatapos kong lumabas mamaya. Si Harvey York ay hindi na tumugon, nanunood siya eksenang ito. Ang mukha niya ay maasim, lumingon si Sean, at sumulyap sa iba pang mga thugs, at sinabi, lahat kayo ay magtanggal sa inyong daliri. Sa susunod na sandali, ang mga thugs ay nanginginig, at ginawa nila ito sa kanilang sarili. Wala silang pagpipilian. Ang kanilang big brother ay natatakot na ganito. Kung hindi nila ito ginawa, baka hindi nila magawang makalabas ng buhay mamaya. Tiningnan ni Terry Lewis ang eksenang ito sa kawalan ng paniniwala. Si Harvey ay sinabi lamang ng isang solong pangungusap, at lahat ng mga taong iyon mula sa mga kalye ay sinira ang kanilang mga daliri. Habang naghihintay hanggang sa matapos ang lahat, si Sean ay lumuhod sa harap ni Harvey at sinabi ng mapagpakumbaba. Sir, parang interesado ka sa gusaling ito ng opisina. Hindi may kakaila ni Harvey, hindi ito masama, ngunit may isang tao na itinaas ang presyo ng lugar na ito sa $777 milyong at hiniling pa sa aking kaibigan na matulog sa kanya para maibenta niya ito sa akin. Ano, sinabi mo yon? Tiningnan ni Sean si David ng masama. Hindi nakatingin si Harvey, ang lugar na ito ay lubos na mabuti, ngunit hindi ito nangangahulugan na kailangan niyang bilhin ito sa ilalim ng pamimilit. Isang mabangis na hitsura ang lumitaw sa mukha ni Sean matapos niyang marinig ito. Tumayo siya at naglakad upang kunin si David Bowie. Pagkatapos ay sinampal niya si David sa mukha ng paulit-ulit. Sampal, sampal, sampal. Sinampal si David hanggang sa lumabas ang dugo sa kanyang mukha. Siya ay nalilito sa sandaling ito at sinabi, Brother Sean, ako ay hindi maintindihan ang ibig sabihin nito. Wala akong pakialam kung ibig mong naintindihan o hindi. Hilingin ko sa iyo, magkano ang balak mong benta ang gusaling ito ng opisina? Walang awa si Sean, humiling si David at sinabi, Brother Sean, ang aking tanggap-ana na gusali ay nagkakahalaga ng $310 milyong. Kung nais mo ito, maaari kitang bigyan ng isang 10% na diskwento. 10% na diskwento, magpapasya ako para sa iyo ngayon. 70% na diskwento, walang awang sinabi ni Sean. Pagkatapos sa ilalim ng kanyang utos, mabilis na sumulat si David ng kontrata at ipinadala ito sa kay Harvey. Direkta si Sean na lumuhod sa harap ni Harvey at sinabi, Sir, pumirma ka dito. Ang lugar na ito ay pag-aari mo na ngayon onwards.
Umirma si Harvey ng casual at sinabi, kaya, kung saan dapat ako magbabayad ng pera? Hindi na sir, kailangan iyon. Ang presyo ay isinulat para sa formal na pamamaraan lamang. Kunin ito bilang isang regalo mula sa akin, sabi ni Sean na mapagpakumbaba. Natigilan sa eksenang ito si David. Hindi niya kailanman naisip iyon. Hindi siya bibigyan ni Sean ng pera. Ito ang yaman na pinaghirapan niya sa kalahati ng kanyang buhay. Nagpatuloy si Sean bago siya makatiyak, Sir York, ako ay nangangako sa iyo na mula ngayon, maaaring si David ay pumunta lamang upang kunin ang mga basura sa ilalim ng overpass. Okay, hahayaan kitang alagaan ito. Pinili ni Harvey na kunin ang kontrata at umalis. Sinundan ni Teresa si Harvey at umalis, pakiramdam na kakaiba sa lahat ng nangyari na iyon. Ang taong ito ay masyadong malakas at masyadong gwapo. Habang naghihintay hanggang sa mawala ang figure ni Harvey, medyo nakarelax lang ang matigas na katawan ni Sean. Siya ay sakop sa malamig na pawis at patuloy na nanginginig. Mapotla ang mukha ni David. Sinabi niya nang nahihilo pa, kapatid Sean, sabihin mo sa akin, sino ang taong iyon? Kahit na mamatay ako, kahit papaano ay gusto kong malaman kung bakit. Sinampal siya muli ni Sean bago siya natigilan at sinabi, ano ang impyerno? May karapatan ka ba magtanong tungkol sa pagkakakilanlan ng taong iyon? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, walang sino man sa buong Southlight na kayang pukawin ang malaking shot na iyon. Hindi ka niya pinatay ngayon, kaya maswerte ka. Mabilis na lumayas ka na dito. Huwag masaktan ang ibang tao sa ibang lugar. Sa Silver Nimbus Enterprise, bumalik si Harvey dala ang kontrata at malapit nang magulat ng mabuting balita kay Mandy Zimmer sa oras na ito. Gayunpaman, ang kutis ni Mandy ay labis na kakilakilabot. Ano ang nangyari? Medyo napangisi si Harvey York. Si Mandy Zimmer ay bihirang nagpakita ng gayong ekspresyon. Taimtim na sinabi ni Mandy, ang balita na pupuntahan kung palawakin ang kumpanya ay lumabas. Ngayon lang, tinawagan ako ni na Lola at Uncle at sinabi yun na gusto nilang bumili ng shares ng kumpanya. Nasimangot si Harvey at sinabi, bumili ng shares. Paano namuhunan ba sila? Maaari ba silang makakuha na hawakan ang maraming pera? Sinabi ni Mandy, ang punto ni Uncle ay ibibigay nila ang kumpanya sa isang blankong tala para sa oras. Gagawin nilang gumawa ng para sa mga ito kapag kumita sila ng pera sa hinaharap. Walang pagsasalita si Harvey nang marinig niya ito. Sinubukan ng pamilyang Yates na kunin ang mga ito nang walang kahihiyan. Ang kutis ni Mandy ay kakilakilabot, ngunit siya ay nagbuntong hininga at sinabi, pumunta tayo sa pamilya Yates kasama ko. Pag-usapan natin upang malutas ang bagay na ito. Kung hindi man, kasama si Tio at mga koneksyon sa Buckwood, maaari tayong makapasok sa malubhang problema. Di nagtagal, dumating sina Harvey at Mandy sa pamilyang Yates na tirahan. Ang pamilyang Yates ay espesyal na inayos ang isang salo-salo para aliwin si Mandy. Mandy, napag-isipan mo na ba ang sinabi ni Tio sa'yo kaninang umaga? Ang pamilyang Yates ay ang unang klase na pamilya sa Buckwood. Ang mga ito ay walang kap-oras sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Hanggat maaari mong hayaan ang pamilya Yates na maging isang stakeholder sa iyong kumpanya, ang iyong kumpanya ay tiyak na tataas sa tuktok ng Buckwood sa hinaharap. Kung sino man ang manggahas na manggulo sa iyo, bigyan mo lang ako ng isang tawag. Sisiguraduhin kung baka ang ibang partido ay agad na sumunod. Ngumiti si Keith Yates at nagbigay ng isang piraso ng karne kay Mandy. Katulad ng piraso ng karne na ito, kung kumain ka sa iyong sarili, hindi ba ito masyadong malaki? Kung hinati mo ito sa kalahati at hayaan ang pamilyang Yates na magkaroon ng ilan, kung gayon hindi ka magiging puno diba? Mandy, ikaw ay isang matalinong babae. Dapat naunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ni Tio, tama. Ginagawa ko ito para sa iyong kabutihan. Si Keith ay nasa isang chatty mode, na nakikipag-usap sa pagpapasya. Nakikipag-usap siya kay Mandy sa isang mahusay na saloobin mula pa noong simula. Ngumiti din si Tanya Yates sa gilid at sinabi, Mandy, sinabi sa iyo ng iyong tiyuhin ay para sa iyong kabutihan at iyong kapakanan.
Ang iyong proyekto ang Silver Nimbus Mountain Resort ay sikat ngayon. Maraming tao ang nagtatakda sa kanilang mga mata dito. Kung wala ang pamilyang Yates bilang iyong benefactor, maaari mo bang panatilihin ito sa iyong sarili? Ang asawa ni Tanya na si Leighton Love ay nag-ayos at sinabi, "Kapatid, honey, huwag niyo akong sisihin sa pagiging masyadong prangka." Si Mandy ay nagmula sa pamilyang Yates. Kaya, ano ang malaking pakikitungo para sa kanya na sumuko ng ilang equity ngayon? Kung wala ang pamilyang Yates, paano siya makakarating kung nasaan siya ngayon? Kung hindi mo hayaan ang pamilyang Yates na bumili ng shares, ikaw ay literal na nagtataksil sa iyong mga ninuno. Si Keith, Tanya at Leighton, at iba pa ang nagsabi isa-isa sa sandaling ito. Ang ilan ay nagpapanggap na mabuti, at ang ilan ay masama. Gayunpaman, ang kanilang mga salita ay nagpapahiwatig lamang ng parehong bagay. Iyon ay, si Mandy lamang ay hindi maaaring panatilihin ang kumpanya ng ligtas. Ngayon, dapat isuko ni Mandy ang bahagi ng shares kumpanya. Siyempre, ang pamilya Yates ay nagsisikap na makakuha ng mahalagang bagay na walang anuman, at hindi nila gagawing maglabas ng isang solong sentimos. Ang pinakamahalaga, humingi sila ng maraming shares. Kung pumayag si Mandy, nangangahulugan ito na ang kontrol ng kumpanya sa wakas ay mahuhulog sa kanilang mga kamay. Maraming karanasan si Mandy Zimmer sa pamilya. Naunawaan niya na walang pagmamahal habang pinag-uusapan ang ganitong uri ng bagay, kahit na kamag-anak. Sa gayon, hinatak niya ang kanyang mga ngipin sa sandaling ito, ngunit siya hindi kumibo. Samantala, si Lola Yates, na hindi nagsalita ng solong salita, nilinis ang kanyang lalamunan at sinabi, "Mandy, si Uncle mo," at sinabi ni Auntie ang lahat ng mga bagay na ito ay para sa iyong kabutihan. Bukod dito, hindi lamang ito ang kanilang mga iniisip. Ako rin nagkaroon ng parehong mga saloobin, maaari mong isuko ang equity. Sabihin mo lang, gusto ko malaman. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Huminga ng malalim si Mandy Zimmer nang marinig niya ito. Sinabi niya, "Lola, kahit na ang equity ng kumpanyang ito ay nasa aking mga kamay at ang CEO din, ang isa sa may kontrol ng kumpanya ngayon ay ang Sky Corporation. Kaya, hindi talaga ako makakapagpasya." Umiling-iling si Lola Yates at sinabi, "Hindi ito isang bagay na kailangan mong ipag-alala. Hanggat ipinangako mo kay Lola at hayaang bumili ng shares ang pamilyang Yates. Hindi namin kailangan ng marami. Basta 10% lang ang gagawin. Pagkatapos, isuko mo ang 30% ng iyong 49% na equity sa amin." Sa kasong ito, ang kontrol ng kumpanya ay nasa mga kamay ng pamilyang Yates. Sa pamilya Yates bilang iyong taga-suporta, maaari kang bumuo ng iyong kumpanya kung nais mo. Sa hinaharap, maaari pa nating ilipat ang lahat ng mga ari-arian ng kumpanya nang walang makapansin. Mandy, sa kasong ito, ang pamilyang Yates ang magiging susunod na nangungunang pamilya sa Southlight sa hinaharap. Gawin mo lang ang sinabi ko, at ikaw ang magiging mahusay na pangunahing tauhang babae ng pamilyang Yates sa hinaharap. Maaari kong talakayin sa iyong tiyuhin at hayaan kang magbago ng apelyido mo sa Yates. Pagkatapos, sino pa ang maglakas loob na hindi ka bibigyan ng respeto kapag naglalakad ka sa bukod sa hinaharap? Si Lola Yates ay mukhang tiwala. Diretso din ang argumento. Una, hayaang bumili ang pamilyang Yates ng isang 10% na stake sa Silver Nimbus Enterprise. Pangalawa, si Mandy ay kailangang sumuko ng 30% ng kanyang shares. Pangatlo, mag-isip ng isang paraan upang ilipat ang lahat ng mga pag-aari ng kumpanya. Ang bentahe na maaaring makuha ni Mandy sa pamamagitan nito ay maaaring magkaroon siya ng apelyido na Yates. Para sa pamilyang Yates, ito ay isang pagpapakita ng kabutihang loob at isang pagkakataon para sa kay Mandy na gumawa ng ilang pag-unlad. Nanginginig si Mandy sa galit, hindi niya inisip na magiging ganito ang pamilyang Yates na walang kahihiyan at gumawa ng naturang kahilingan bago siya dumating. Malamig na sinabi ni Keith nang makita niya ang ekspresyon ni Mandy, "Mandy, kung hindi ka sumasang-ayon,
huwag sisihin ang pamilyang Yates para sa hindi pagtulong sa darating na kung mayroon kang mga problema na susunod. Nasa sarili mo mismo ay isang banta, ang pinakadirektang banta. Nang inig si Mandy sa galit ngunit sa wakas ay umalis nang walang sinasabi ng isang salita. Nagmamadali na sumunod si Harvey sa kanyang mga yapak. Lahat ng pamilya Yates ay nagpakita ng hindi kasiya siya kung kailan nakita na umalis ang mag-asawa. Sumingit si Layton Love at sinabi, "Ina, Big Brother, sa palagay ko hindi tatanggapin ni Mandy ang ating kabaitan." Sinabi ni Keith Yates na walang malasakit, bata pa sila. Hindi nila alam kung saan sila nakatayo. Iyon ay normal. Kapag nakatagpo sila ng mga mahirap na problema, pagkatapos ay sila ay malalaman kung gaano kahalaga ang pamilyang Yates. Malamig na umungol si Lola Yates at sinabi, "Pagkatapos ng lahat, tayo ay isang pamilya at may kaugnayan sa dugo. Bigyan natin siya ng isang araw. Kung tumanggi pa rin siyang sumang-ayon sa oras na ito bukas, tayo ang pamilyang Yates, ay hindi mag-iisip na magtuturo sa kanya ng isang aralin." Sa gilid ng kalsada, ang mukha ni Mandy ay nalubog na may luha, umiiyak siya. Hinawakan niya ang kanyang ngipin at sinabi pagkatapos makita si Harvey na sumunod sa kanya, "Hinamak ako ni Lola at Tio. Ano sila pagkatapos ay ang aking kumpanya, ang Silver Nimbus Mountain Resort." Sa kanilang mga mata, ako, ang kanilang apo, ay walang iba kundi isang kasangkapan na maaari nilang gawin ang gusto nila. Inabot ni Harvey ang kanyang kamay at hinahaplos ang ulo ni Mandy. Ngumiti siya, "Honey, huwag kang mag-alala. Nandito ako ay tiyak na protektahan ka. Ipinapangako ko sa iyo na hindi sila maglakas loob na manggulo sa iyo. Halika, ipakita ko sa iyo ang isang bagay." Mangyaring magsaya, ibinigay ni Harvey ang kontrata para sa nakaraang gusali ng tanggapan kay Mandy pagkatapos magsalita. "Ano? Ang ibang partido ay handang magrente sa aming opisina ng gusali ng libre sa loob ng 10 taon. At ang kondisyon ay ibenta sa kanila ang villa sa tabi ni Senior Armstrong." Kabanata 1020. Hindi makapaniwala si Mandy Zimmer. Ang gandang regalo nito. Ang gusaling ito ng tanggapan ay maaaring rentahan ng hindi bababa sa $3.1 milyong sa isang taon. Gayunpaman, ginawa ng ibang partido na hindi humingi ng isang solong sentimo at hiniling lamang na bumili ng villa. Ngumiti si Harvey. Ang gusaling ito ng tanggapan ay nasa ilalim ng kanyang pangalan ngayon. Maibigay lang niya ito kay Mandy kung nais niya, gayunpaman, alam niya na walang alinlangan siyang matakot si Mandy kung actual niyang gagawin iyon. Iyon ang dahilan kung bakit natagpuan niya ang gayong dahilan. Hiniling din niya kay Terrell Lewis na tulungan siyang makagawa ng kontrata. Ngumiti si Harvey sa sandaling ito at sinabi, "Mandy, ako ay narinig na ang boss ng gusaling ito at si Senior Armstrong ay may magandang pagkakaibigan. Bukod dito, siya rin ay mayaman. Hindi sila kapos sa halagang ito ng pera talaga. Sa palagay ko, dahil ang ibang partido ay handang magrenta ng buo sa atin, dapat nating gawin ang mga ito na pabor at ibigay sa kanila ang villa. Ano sa tingin mo?" Si Mandy ay mukhang walang pagsasalita. Pinakawalan niya ang isang buntong hininga pagkatapos ng isang sandali at sinabi, "Ang mga mayayamang tao ay tiyak na may mga kakaibang personalidad. Sa kasong ito, makikinig ako sa iyo at ibigay ang villa sa ibang partido. May pananagutan ka rito sa bagay na ito." Tumango si Harvey at sinabi, "Okay." Una niyang nais na panatilihin ang villa sa tabi ni Senior Armstrong para sa kanyang personal na paggamit. Ang lahat ay naayon sa plano ngayon. Kaya, ayon sa kontrata, ang kumpanya ay maaaring lumipat na bukas. Ngumiti si Harvey. Masayang ngumiti din si Mandy, bagaman ang mga pakikipag-ugnay sa pamilyang Yates ay gumawa sa kanya ng pakiramdam na napakasama ngayon, nalutas ito ng kanyang asawa ang komplikadong problema. Naisip niya na natagpuan niya ang suporta niya. Sa gabi, sa silid tulugan, ang ekspresyon ni Mandy ay nagbago. Maya-maya, maingat siyang pumunta sa silid ng study room upang makuha ang kama ni Harvey at ilagay ito sa susunod na kama. Nahiya si Mandy matapos gawin ito, hindi niya inaasahan na tatanggapin niya si Harvey ng mabilis.
Hindi inaasahan, nang nais na ni Harvey na matulog sa kama nung gabi, lumakad siya sa silid ng study room at noon hinanap ang kanyang kama. Pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at pagkatapos ibinalik ang kama sa silid ng study room. Ang eksenang ito ay gumawa kay Mandy, na nakaset na, lumiko walang pagsasalita. Harvey, ikaw, ano ang iniisip mo? Si Mandy ay walang malay na sumigaw. Si Harvey ay nahuli. Una niyang naisip na ito ay ang part-time cleaner na naglalagay nito sa maling lugar habang naglilinis ng silid. Tila ginawa ito ni Mandy, si Harvey ay bastos habang iniisip ito. Siya noon ay ibinalik ang kanyang kama at sinabi, "Honey, ako ay naunawaan ang ibig mong sabihin. Papasok na ako ngayon." Ngumuso si Mandy, lumabas. Hinampas niya ang pintuan ng silid na isinara pagkatapos na magsalita. Sumandal siya sa pintuan, at sa kanyang puso ay tumibok ng napakabilis. Sa labas ng pintuan, si Harvey na ngayon ang susunod na naging walang pagsasalita. Matagal na niyang hindi naisip ito. Siya ay hindi naisip na ang relasyon sa pagitan ng dalawa sa kanila ay mabilis na sumulong. Gayunpaman, ang problema ay talagang namiss niya ang kanyang pagkakataon ulit. Si Harvey ay may pag-uudyok na kurutin ang kanyang sarili sa lalong madaling panahong naisip niya ito. Nais niyang hindi niya ito nagawa. Kinabukasan, inutusan ni Mandy ang kumpanya na lumipat sa bagong gusali ng opisina ng maaga sa umaga at kahit na pinalitan ang pangalan nito ng magdamag, Silver Nimbus Building. Di nagtagal, nakarating ang balita sa pamilyang Yates. Maagang dumating si Layton Love sa pamilyang Yates sa umaga. Nakakatawa ang kutis niya. Sabi niya, "Lola Yates, Big Brother, may problema tayo." Hindi lamang ang maliit na beach na iyon, walang balak si Mandy na bigyan tayo ng equity. Pagkatapos pinalipat din niya ang opisina ng kumpanya sa magdamag at lumipat sa isang bagong gusali ng tanggapan na matatagpuan sa komersyal na sentro ng Buckwood. Sinasabing sunod-sunod niyang inuupahan ito ng 10 taon. Ang pag-upa sa lugar na iyon sa loob ng 10 taon ay gagastos ng milyon-milyong dolyar. Ito ang lahat ng ating pera. Nagpakita si Layton ng isang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, sa kanyang mga mata. Ang pera ni Mandy ay nararapat na kabilang sa kanila, walang karapatan si Mandy na gamitin ito.